Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6381-6400. Kabanata 6381. Sa mundo ng Ying, si James ay pinalayas sa Leviathan Forest ni Yuka. Sa unahan ng malawak na kalawakan ng kagubatan, naririnig ang mga umuungal ng hindi mabilang na mga hayop na espiritu, nakaramdam siya ng isang nakakagulat na pandamdam sa kanyang anit. Ang mga nilalang na ito ay naiiba sa mga ordinaryong monsters, mabibigat na lakas at bawat pagkakaroon ng malawak na kapangyarihan. Sinusubukang makuha ang 20 phoenixes at 29 na mga fox na buhay ng hindi nagiging sanhi ng pinsala ay simpleng nakakatakot. Noon lamang, sinamahan ng sigaw ng isang phoenix na nagdadala ng mga nagliliyab na apoy ay kumakalat ng napakalaking mga pakpak nito at mabilis na pinalaki na lumilikha ng isang mabangis na heatwave at malakas na gust sa paggising nito. Kung saan man ito lumipas, halos lahat ng mga hayop na espiritu ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng sabay-sabay, at ang nakaraang pag-ingay ay tumigil agad. Agad na pinakawalan ni James ang hakbang na Terrace Astride at ang form ng Dawnblaze, mabilis na nakamount sa leeg ng Phoenix. Sa isa pang tumusok na sigaw, biglang nagsalita ang Phoenix, "Paano mo ako nasasaktan?" Ang tinig ay lalaki, hindi sinasadya na sa isang phoenix. Habang ang mga tao ay may kamalayan sa mga phoenix, marami ang hindi alam na mayroong mga lalaki na phoenix at babaeng phoenixes, kapwa nito ay mga banal na nilalang. Nakaharap sa nagliliyab na apoy sa katawan ng phoenix, sinampal ni James ang leeg nito. "Ano ang iyong pag-ungol? Sumakay lang ako sa iyo ng ilang sandali, paano ang isang pagkakasala?" Ang Phoenix ay biglang gumawa ng isang mabilis na dash upang lumubog sa kalangitan. Ang apoy ay sinunog ng mas masigla. Inilaan nitong iling si James sa ganitong paraan. Gayunpaman, mabilis na pinamamahalaan ni James at diretso na lumakad sa ulo nito. Sinundan niya ang mga paggalaw nito, tumataas at bumabagsak sa galit nito, na hindi nagpapakita ng balak na palayain. Nabigo. Ang mabangis na Phoenix ay biglang nagbago sa isang nasusunog na phantom figure, na naglulunsad ng isang mabilis na pag-atake kay James. Sa ilalim ng supernatural na kapangyarihan ng hakbang ni James at ang form ng Dawnblaze, hindi rin ito mahawakan ang hem ng kanyang damit. Matapos ang libo-libong mga pag-ikot, naiwan itong hininga ng panunokso ni James. "Ano ang mayroon ka?" Sa wakas ay naging galit ang Phoenix. "Alam kong ikaw ang napili. Ngunit hindi kami katulad ng iba pang mga hayop na espiritu. Mayroon din kaming dignidad." Ngumiti si James at nagkibit balikat. "Gusto ko lang humingi ng kaunting pabor. Bakit ka nagtrabaho? Dahil alam mo na ako ang napili, hindi mo ba iniisip na dapat kang magpakita ng paggalang?" Ito ay inis ang Phoenix ng higit pa, at huminga ito ng malalim. "Ano ang gusto mo? Kung ikaw ang pagkatapos ng aking mga balahibo, kalimutan ito. Hindi kita bibigyan ng anuman. Hindi ako interesado sa iyong mga gamit," hindi sinasadyang sinabi ni James. "Kailangan ko lang ang iyong pabor." Tumigil sa kalokohan at makarating sa puntong ito, galit na sinabi ng Phoenix. Napangisi si James, magtipon ng ilang dosenang mga kasama, at makipag-chat. "Kung maayos ito, baka bibigyan kita ng isang bagay na hindi mo pa nakita." Naririnig ito, sumingit ang Phoenix. "Ano ba talaga ang iyong naruroon? Pag, ang pakikipag-usap sa iyo ay nakakapagod," walang pasensya na sinabi ni James. "Kung hindi para sa mga utos ng aking kapatid na huwag saktan ka, ikaw ay isang patay na ibon ngayon. Kaya, itigil ang pagpapanggap. Ang mga phoenix sa mundong ito ay mga alagang hayop at nakamount para sa iba, huwag kumilos tulad ng ikaw ay ilang alamat na hayop." Nahaharap sa biglaang pangangibabaw ni James, pansamantalang natigilan ang Phoenix. Nang makita niya ang Phoenix ay hindi gumagalaw, ipinataw ni James ang isang nakasisindak na aura gamit ang kanyang mga kamay at pinigilan ito agad.
Bisitahin ang en.novoxo.com upang mabasa ang buong nilalaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6382. Bibigyan kita ng lasa ng aking lakas, kaya hindi mo iniisip na ang napili ay isang tigre lamang. Inutusan ako ng aking kapatid na ibalik sa iyo ang hindi nasugatan, ngunit hindi nangangahulugang hindi kita papatayin at makahanap ng 12 ng mga phoenix, sabi ni James. Ang phoenix ay nanginginig sa buong, pagkatapos ay mabilis na lumayo sa sarili kay James. Sa instant na iyon, mabilis na lumitaw si James sa likuran nito na may form na Dawn Blaze. Sa pamamagitan ng isang nakataas na kamay, naghatid siya ng isang suntok na sinamahan ng isang kulog na dagandong. Ang phoenix ay natitasad pasulong. Nag-flash muli si James, naglanding ng isa pang suntok sa phoenix, ipinapadala ito na lumilipad sa kabaligtaran ng direksyon. Tumigil ka, huminto ka. Ang phoenix ay nagpapatatag mismo, sa wakas ay nagbubunga. Iyon ba ang gusto mo? Sam-asang-ayon ako. Lumitaw si James sa harap nito. Magagawa natin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. Tila ako ay masyadong lenient. Siguro dapat kong malaman mula kay G. Tautay, kung gayon ikaw at ang iba pang mga hayop na espirito ay hindi maglakas loob na hamanin ako. Panipi. Tinuro niya ang imahe ng phantom ng phoenix. Lumuhad. Nag-atubili ang phoenix, pagkatapos ay clenched ang kamao nito. Pinili ng isa, hindi mo kami mapapahiya tulad nito. Nakakahiya lang ako sa iyo. Si James ay nag-retort ng walang tiyaga. Kung hindi ka lumuhad, papatayin kita ngayon. Labis na nakakahiya, na natakot pa ni James Sora, ang phoenix ay nag-atubiling lumuhad. Tumanggo si James at biglang umabot upang kunin ang ulo nito. Ang isang malawak na historial mahusay na sumpa ay agad na bumahas sa katawan nito. Sa hindi mabilang na mga inskripsyon ng sumpa na nakapaloob sa katawan nito, pinakawalan ng phoenix ang isang hiyawan ng puso. Habang pinakawalan ni James ang kanyang pagkakahawak, ang humanoid form ng phoenix na nakasulat sa paghihirap sa walang bisa. Nagtatalaga ako sa iyo ng isang gawain, dahan-dahang sinabi ni James. Magtipon ng 20 mga kasama at tulungan akong makuha ang 29 na mga fox. Ang sinumpa na phoenix ay unti-unting nadarama nito, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Ikaw ay lubos na walang awa sa mga tao. Mali ka ulit, umiling-iling si James. Walang awa ako sa mga phoenix, hindi mga tao. Hindi ka maaaring maging tao. Sa pagtingin kay James, ang phoenix ay tila nakatitig sa isang demonyo, ngunit ang sumpa sa isip nito ay nagpapaalala na ito ay ngayon ay isang plaything sa mga kamay ng ibang tao. Napagtanto ito, agad itong nagbago pabalik sa orihinal na form ng phoenix at lumipad sa Leviathan Forest na may isang nagdadalamhating sigaw. Samantala, itinaas ni James ang kanyang mga kamay. Tila tulad ng paniniil at hindi makatwirang pag-uugali na nagmula sa lakas. Nagiging opportuniste ka lang. Bigla, isang kaakit-akit na boses ang sumigaw mula sa walang bisa. Sa susunod na sandali, si Yuka ay lumitaw ng kaaya-aya. Nagulat si James at ngumiti ng awkwardly. Medyo kapatid na babae, hindi mo nabanggit ang mga patakaran kanina. Kaya, ako. Ikaw ay madulas na maliit na tao, pinalitan ni Yuka. Kinokontrol mo lang ang anak ng Zenital ROC matron. Napababa mo ang iyong sarili sa malaking problema. Ang Zenital Rock matron. Natigilan si James. Ibig mong sabihin ang ROC na umaakyat ng 70,000 milya na may hangin sa isang araw. Tumanggo si Yuka. Sa ating mundo, hindi lamang ang mga tao ay iginagalang, kundi pati na rin ang maraming mga ninuno ng mga hayop na espirito na hindi mo pa nakatagpo. Ang lakas ng Zenital Rock matron ay maihahambing sa taotay. Tapos ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6383. Hoy, linawin natin ang mga bagay, sagot ni Yuka nang may pagkumbinsi. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mukha ni James ay twitched sa pagkalito. Maghintay, ipinapahiwatig mo ba na hindi mo ako tutulungan? Yuka chuckled ruefully. Well, pinukaw mo ang gulo na ito sa iyong sarili, kaya kailangan mong harapin ito. Iyon ang panuntunan sa mundo ng Ying. Ang iyong mga patakaran ay walang katuturan. Nagpapakita ka lamang pagkatapos ng lahat ay tapos na, alam na may mga traps sa loob. Ito ay tipikal ng mga malilim na pakikitungo sa negosyo.
Si Yuka ay maaaring magmukhang isang anghel, ngunit siya ay nagbigay ng isang madilim na puso, na dalubhasa sa mga skim kung saan bibilhin lamang niya ang isang tao upang mabilang lamang ang kanyang pera. Nakipag-ugnay na ako kay Tao Tai, kaya ang Zenital Rock Matron na ito ay hindi dapat maging maraming problema. Ito ay isa pang kasanayan. Panipi. Pinahihit ni Yuka ang kanyang mga mata at malapit nang tumugon ng ang isang butas na screech ay sumigaw mula sa walang bisa ng kagubatan ng Leviathan. Sa susunod na sandali, ang isang nakasisilaw na amethyst gintong ilaw na dumadaloy sa hangin tulad ng bilyon-bilyong mga nakasisilaw na mga bituin, na naghihirap sa paligid ng labis na temperatura at nakasisindak na aura, na nagwawalis sa langit at lupa. Narito ito, magbuntong hininga si Yuka. Nakasimangot, nakita ni James ang isang napakalaking amethyst gintong halimaw na may ulo ng isang ibon at katawan ng isang tao mula sa loob ng ilaw. Ang mga pakpak nito ay agad na napuspos ang airspace, na tinatakpan ang malawak na paligid sa kadiliman, at ginagawang imposible na makita ang anuman. Sa loob ng kadiliman, hindi mabilang na mga puntos ng ilaw ang lumusot kay James at Yuka. Ano ang mga iyon? Sabik na tanong ni James. Ang mga hayop na hayop, sagot ni Yuka. Pupunta sila para sa iyo. Nagulat, nagbago si James sa isang guhitan ng itim at puting ilaw, agad na kumikislap sa likuran ni Yuka. Ha! Ikaw sly maliit na fox, Yuka chuckled. Sa palagay mo maaari mo akong ipagkanulo. Bago ang kanyang mga salita ay maaaring lumubog, hindi mabilang na mga specks ng ilaw na mabilis na lumapit, na nagwawali sa kanya at dumiretso kay James sa likuran niya. Kasabay nito, ang amethyst gold monster sa walang bisa ay lumawak ng higit pa, ang nakasisindak na aura na lumalakas. Nakakakita ng hindi mabilang na mga hayop na espiritu na nagko-convert sa kanya, agad na ginamit ni James ang hakbang na Terrace Astride at muling napakita sa tabi ni Yuka. Medyo ginang, hindi ito isang laro. Talagang tatayo ka ba at manood? Mahigpit na tanong ni James. Ang isang kawan ng mga hayop na espiritu ay hindi isang problema para sa iyo, tawa ni Yuka. Magmadali at tumakbo, darating na ulit sila. Panipi. Tumalikod si James upang makita ang mga pulutong ng mga hayop na espiritu na singilin sa kanya muli. Ang pagmumura sa ilalim ng kanyang paghinga, isinagawa ni James ang form ng Dawn Blaze at nawala sa isa pang walang bisa. Pagkatapos lamang, ang isang malalim at matalim na tinig ng babae ay biglang lumubog sa walang bisa. Miss Yuka, lagi kaming nagpapanatili sa aming sariling mga gawain. Bakit hindi mo makatarungan na inutusan ang iyong alagad na Sampain ang aking anak, nakakahiya sa kanya sa lahat ng paraan na posible? Sa palagay mo ba talaga ang espiritu ng hayop na hayop ay mahina at madaling binyo-bully? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6384. Upon na naririnig ang matalim at hindi kilalang tinig, si Yuka ay mahinahon na nag-retort, Zenital Rock Matron, balak mo bang salakayin ako? Alam kong malakas ka, sigaw muli ng hindi sinasadyang tinig. Naglakas loob kang mapahamak ang aking espiritu ng hayop, at hindi ako umupo ng walang imak. Kahit na ang Zavecha Dragon o ang Yin Ancestral God ay narito, kailangan nilang ipaliwanag ang kanilang sarili ngayon. Habang bumagsak ang mga salita, biglang nanginginig ang napakalaking mga pakpak. Sa isang instant, hindi mabilang na mabangis na hangin na lumusot sa lugar, na nagdadala sa kanila ng siksik na mga balahibo ng amethyst ginto na naglalabas ng mga nakakatakot na tunog ng paghagupit. Kung paanong ang mabangis na hangin at hindi mabilang na mga balahibo ng amethyst ginto ay lumipad patungo kay Yuka, lahat sila ay naharang sa pamamagitan ng hindi gumagalaw na Yuka, hindi nakakagulat na form ng Marcy Eyes, na sumabog na may patuloy na pagsabog sa epekto. Bumantong hininga ng bahagya, dahan-daang nagsalita si Yuka, kung sasabihin ko na hindi siya ang aking alagad, ano kung gayon? Kung iyon ang tunay na kaso, kung gayon mas mabuti kang hindi makagambala, ang hindi sinasadyang tinig ay sumigaw muli. Ngayon, gagawin ko ang masigasig na maliit na nilalang na ito na magbayad ng mahal. Mukhang labis kang tiwala, chuckled ni Yuka. Siya ang napili, maaari mo ba siyang hawakan? Sa ito, ang Zenital Roc Matron ay nag-choke. Ang pamagat ng napiling isa ay maaaring hindi nangangahulugang marami kay James, ngunit ito ay isang malakas na pagpigil sa mga pinakamataas na top-tier powerhouse. Sa susunod na sandali,
Ang isang kulog na pagsabog ay nagmula sa libu-libong mga light years ang layo, na nagdulot ng hindi mabilang na mga bituin na agad na masira sa ilalim ng pagkalat ng pagsabog. Tumangala si Yuka at nakita si James na nakaharap sa siklab ng galit ng mga pag-atake ng hayop na espiritu. Inilabas niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan, na-activate ang mode ng pagpatay ng primitive na form ng labanan ng martials. Sa pagsasama ng hakbang ng Teres Astride at ang form ng Dawnblaze, at ang mahusay na sumpa ng kasaysayan, si James ay pumatay sa lahat ng mga direksyon sa loob ng makapal na kinikilalang grupo ng hayop, na pumatay ng mga SWAT-Hs sa kanila agad. Kung saan lumipas ang Amethyst Gold Sword Energy, ang mga hayop na espiritu ay alinman sa gaanong nasugatan o sumabog sa lugar. Ang kanilang laman at dugo na lumilipad saan man. Sa isang instant, ang mga course ng hayop ay lumilipad sa lahat ng dako, at ang mga pag-iyak at pag-ungol ng hindi mabilang na mga hayop na espiritu ay walang tigil na sumigaw, pinupuno ang kalangitan ng madugong aura ng pagpatay at malupit na karahasan. Nakakakita ng eksenang ito, ang Zenital ROC Matron sa walang bisa ay sumabog sa Fury muli. Sa pamamagitan ng isang flap ng mga pakpak nito, hindi mabilang na nagliliyab na apoy ang sumugod kay James. Sa ilalim ng supernatural na kapangyarihan ni James, ang hindi mabilang na apoy ay pinagsama sa isang malaking singsing ng apoy at mabilis na kumalat patungo sa makapal na puno ng espiritu ng hayop na si Horde. Boom! 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 Hindi mabilang na apoy ang kumalat, at hindi mabilang na mga hayop na espiritu ay agad na napuspos sa apoy. Sumabog sila ng paisa-isa. Mapahamak ito, ang Zenital Rock Matron ay umungal sa galit. Gawin itong mas nakakainis. Lumabas si James kasama ang isa pang hakbang na Teres Astride, na singilin ng diretso patungo sa Zenital ROC Matron sa walang bisa. Mangahas ka na singilin sa akin. Ang Zenital ROC Matron ay nagngangalit. Ang mga bolts ng kidlat na ito ay hindi lamang napuno ng elemental na kapangyarihan kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kalikasan, na nagdulot ng panghuli na gintong katawan ni James na sumabog sa isang nakasisilaw na itim at puting ilaw sa sandaling ito. Biglang lumitaw ang mga bitek, at ang hindi mabilang na mga kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na lumiligid, na parang malapit na silang sumabog. Sa loob ng hindi mabilang na mga bolts ng kidlat, si James ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Nakaramdam siya ng isang malakas na pakiramdam ng krisis. Sa kanyang pananaw, ang Zenital Rock Matron ay mas malakas kaysa kay Tao Tai. Hindi ba sinabi na mayroon lamang 3 mga super powerhouse sa itaas ng 8 star na antas ng kapangyarihan ng labanan sa mundong ito? Paano binibilang ang nilalang na ito? Ang lahat ba ng mga matatandang tao sa mundo ng Ying ay walang anuman kundi isang bungkos ng mga scammers? Noon lang, biglang nakatanggap si James ng paghahatid mula kay Yuka. Gumawa tayo ng deal, brat. Tutulungan kita na makitungo sa Zenital Rock Matron, at pinakawalan mo agad ang Tao Tai. Ano ang sasabihin mo? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6385. Upon na naririnig ito, hinabol ni James ang kanyang mga labi. Kaya, ito ang babaeng ito na may ideya. Tila malamang na kinakalkula niya ang lahat ng matagal na ang nakaraan, lahat para sa kapakanan ng paghikayat sa kanya na pabayaan si Tao Tai sa kawit. Maaaring ikaw ay maganda, ngunit ang iyong impluwensya ay hindi sapat. Hindi bababa sa hindi sa ilang mga aspeto. Sa pag-iisip na iyon, biglang kumalas si James. Ang paghatol na side at ang Nether Demonic Sword ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Nakaharap sa walang katapusang amethyst gold flashes sa paligid, agad siyang sumabog. Sinamahan ng isang bingi na dagandong, ang bumababang amethyst gintong kidlat ay biglang kumalas. Kasabay nito, ang napakalaking katawan ng Zenital ROC Matron sa walang bisa ay nanginginig ng marahas. Pagkuha ng pagkakataong ito, muling isinagawa ni James ang form ng Dawnblaze at pinalaki sa kalangitan. Nagbago siya sa isang stream ng amethyst gold sword light at nagmadali patungo sa malaking mga pakpak na direktang sumasakop sa kalangitan. Ang isa pang bingi na umungol ay sumigaw habang ang napakalaking mga pakpak ng Zenital Rock Matron ay agad na tinusok. Si James ay bumangon mula sa loob at buong pagmamalaki na nasa itaas ng ulo ng Zenital ROC Matron sa isang instant. Hey! Kahanga-hanga, bulalas ni Yuka, na tinatakpan ang kanyang bibig tulad ng isang fangirl.
Ang Zenital ROC Matron ay puno ng kakilakilabot. Ikaw, maaaring lumipad ng mas mataas kaysa sa akin. Gusto mo bang subukan ulit? Malamig na tanong ni James. Gayunpaman, kailangan mong magdala ng mga kahihinatnan. Magiging matindi ka, ang Zenital Rock Matron ay umungol muli. Pinanood siya ni James, nag-ungol, at may isang hakbang na Terrace Astride, bumaril siya sa kalangitan. Sa ikalawang hakbang, ang kanyang bilis ay lumampas sa paglipad ng Zenital ROC Matron sa isang instant. Sa ikatlong hakbang, ang kalangitan at lupa ay nagbago ng kulay, at ang kalangitan ay agad na natakpan sa siksik na kulay abo na ulap, na may pag-ikot ng kulog at kumikislap na kidlat. Nakakakita ng eksenang ito, ang Zenital Rock Matron, na mabilis na umakyat, agad na umikot sa pagkabigla. Dinala niya ang kanyang malaking katawan at sumugod patungo kay James na may napakabilis na bilis. Ang kanyang napakalaking mga pakpak ay muling nag-flap, at hindi mabilang na nagninangas na mga balahibo na lumusot patungo kay James nang walang tigil, ang malawak na kapangyarihan na nagdudulot ng langit at lupa. Nang walang direktang kinakaharap ng nakasisindak na supernatural na kapangyarihan na ito, isinagawa muli ni James ang form ng Dawn Blaze at tumayo sa Zenital ROC Matron. Sa pamamagitan ng isang nakataas na kamay, isang ilaw ng taybak ay nahulog at tinusok sa pamamagitan ng kanyang laman. Ang isa pang pag-ungol ng lupa ay tumunog habang ang Zenital ROC Matron ay gamulong muli. Galit na galit siya, huwag isipin na hindi ako maglakas loob na patayin ka dahil lamang sa napili ka. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, agad na sumabog ang kanyang katawan sa isang kapangyarihan na sumisira sa mundo. Sa ilalim ng epekto ng kapangyarihang ito, si James ay mabilis na itinapon sa kalangitan, ang pag-spray ng dugo muli, na nagiging sanhi ng kanyang panloob na kapangyarihan na hindi makontrol kahit saan. Pagkatapos, ang mukha ng tao ng Zenital ROC Matron ay mabilis na nagbago sa isang higanteng ulo ng agila. Sa pamamagitan ng isang dagandong, sa ilalim ng nakasisindak na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng hindi mabilang na nakapalibot na mga nilalang, isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip na kinuha si James at nilamon siya ng buo. Ang mundo ay natahimik, maliban sa hindi mabilang na mga bangkay ng hayop na lumulutang sa paligid, na parang wala nang nangyari ngayon. Nakita ni Yuka ang eksenang ito sa walang bisa. Pagkatapos, umiling-iling siya medyo walang magawa. Zenital ROC Matron, ikaw ay talagang makapangyarihan, ngunit hindi mo siya nilamon. Nagkakaproblema ka na ngayon. Gamit nito, mahinahon siyang umupo sa isang posisyon ng lotus na may mga mata na kalahati, hindi na binibigyang pansin ang lahat. Ang Zenital ROC Matron, na nilamon si James, ay nagbago sa isang nakamamanghang kagandahan na nakasuot ng isang nagninangas na pula na balabal, ang kanyang amethyst gintong buhok na bumagsak sa kanyang mga balikat. Nagpakita siya sa harap ni Yuka. Sa buong paligid, hindi mabilang na nasugatan na mga hayop na espiritu ang nabuo ng isang malaking pagkubkob, na tila natatakot na makatakas si Yuka. Kaya, ito ang napili. Ang Zenital ROC Matron ay sumigaw. Tila nag-aalala din ang iyong hinaharap. Si Yuka ay kalahati ng kanyang mga mata, na lumilitaw na parang wala siyang narinig. Nanatili siyang ganap na kalmado. Talagang wala ka bang pakialam? Ang Zenital Rock Matron ay nakatitig kay Yuka. Sa kasong iyon, ilalayo ko siya. Hindi ka maaaring umalis, umiling-iling si Yuka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6386. Sinabi ng Zenital Rock Matron, kung gayon, bigyan mo ako ng paliwanag. Ayaw kong masira ang ugnayan sa iyo upang palayain ang aking anak na lalaki mula sa sumpa. Nais kong lumuhad ang napili at humingi ng tawad, at pagkatapos ay patatawarin ko siya. Kung hindi, gagawin ko siyang magtiis ng 3,000 kalamidad sa loob ng aking tiyan hanggang sa mawala ang kanyang buhay. Panipi. Dahan-daang binuksan ni Yuka ang kanyang mga mata, isang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Hindi ko siya makontrol, at hindi mo rin magagawa. Ang alam ko ay kung hindi ka magsumite ngayon, ang iyong buong espiritu ng hayop na angkan ay mapupuksa. Miss Yuka, magiging mga kaaway ka ba sa aming angkan? Nahaharap sa pangangibabaw ni Yuka, nagalit ang Zenital Rock Matron. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang sinasabi ko? Si Yuka ay nag-snap ng walang tiyaga. Wala itong kinalaman sa akin, dahil hindi ko siya makontrol.
Ang susi ay kung ang napiling isa ay magpapalaya sa iyo. Panipi. Sa kanyang mga salita, ang Zenital Rock Matron ay hindi nakakagulat, hanggat hindi ka makagambala, hahawakan ko ang natitira sa aking sarili. Kung nais mo ang napiling pabalik, pagkatapos ay hayaan ang Zvecha Dragon na personal na dumating, kung hindi man, sisiguraduhin kong siya ay naghihirap ng isang kapalaran kaysa sa kamatayan. Ikaw ay masyadong mapagmataas, chuckled ni Yuka. Magkakaroon ka ng iyong darating. Sa pamamagitan ng isang malamig na snort, ang Zenital ROC Matron ay hinagupit ang kanyang manggas at lumipad sa hangin. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihang itim at puting puwersa ang sumabog mula sa kanyang tiyan. Sa lubos na pagkabigla, sumulyap siya at pinalawak ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Hindi ito maaaring. Hindi mabilang na nakasisilaw na itim at puting puwersa na mabilis na kumalat mula sa kanyang tiyan. Pagkatapos, ang kanyang tiyan ay sumabog na may isang bingi na dagandong, at isang figure na tinakpan ng itim at puting ilaw ay sumabog. Nasaksihan ito, ang Zenital Rock Matron ay nag-spray ng isang bibig ng dugo sa pagkabigla, nakakapagod habang siya ay bumagsak ng libo-libong metro bago tumuloy ang kanyang sarili. Nang tumangala siya, nakita niya ang itim at puting figure na agad na nagbago sa silhouette ni James, na lumilitaw sa walang bisa. Napapaligiran ng isang kalasag ng itim at puting ilaw, na may tai chi swirling sa ilalim ng kanyang mga paa, pinalabas niya ang isang nagpapataw na aura. Ang kanyang dumadaloy na kulay abo na buhok ay idinagdag sa kanyang nakasisilaw na pangangibabaw. Ikaw, ang labis na nasugatan na Zenital ROC Matron ay naglabas ng isa pang bibig ng dugo. Ikaw talaga, wala nang nasa loob ng iyong tiyan. Umiling-iling si James. Ang tiyan ni Tao Tai, sa iyo ay sa halip ay walang kabuluhan. Ikaw, bago ang Zenital Rock Matron ay maaaring tapusin ang kanyang pangungusap, si James ay sumalampak sa form na Dawn Blaze at lumitaw sa likuran niya. Panahon na upang tapusin ito. Sa pamamagitan ng isang makasasamang pagngiti, itinapon ni James ang isang suntok na nakapaloob sa malawak na kapangyarihan ng Marcy Ice, na nagpapadala ng paglipad ng Zenital Rock Matron. Thunk! Ang Zenital ROC Matron ay naglabas ng isa pang bibig ng dugo. Bago niya mapapatatag ang kanyang sarili, sumiklab si James sa isa pang hakbang sa Terrace Astride at lumitaw sa harap niya. Sa pamamagitan ng isang lumilipad na sipa, tinamaan niya ang kanyang squarely sa dibdib, na sinundan ng isa pang bingi na umungol habang siya ay ipinadala muli na lumilipad. Muli, nag-flick si James at lumitaw sa likuran niya. Sa pamamagitan ng isang mabangis na suntok, isang nakangangang butas ang lumitaw sa kanyang laman. Ang mapaglarong kalikasan ni James ay naganap habang pinakawalan niya ang kanyang mga supernatural na kapangyarihan upang palibutan ang malubhang na sugatan na Zenital Rock Matron. Naghatid siya ng libo-libong mga suntok, na nagdulot ng dugo sa lahat ng dako, at ang kanyang laman ay maging isang madugong gulo, hanggang sa siya ay gumuho. Ang bilis ay napakabilis na kahit na si Yuka ay hindi makakakuha ng isang sulyap sa kanyang mga paggalaw. Sa gitna ng kanyang pagtataka, siya ay nagbuntong hininga ng walang magawa, tila hindi ko dapat hayaan kang maging sanhi ng problemang ito. Si James ay nag-flick muli, hinawakan ang kwelyo ng Zenital ROC Matron. Sumigaw siya tulad ng kanyang kamao ay malapit nang makarating. Ang suntok ay hindi nakarating kaagad, na nagdulot ng Zenital Rock Matron, na naramdaman na siya ay malapit nang mamatay, upang palawakin ang kanyang mga mata sa kakilakilabot. Ikaw, lumuhad at humingi ng tawad, malamig na sinabi ni James. Sinasabi mo na ang iyong anak na lalaki, hindi ba? Naniniwala ka ba na maaari kong mawala ang kanyang kaluluwa ngayon? Inabot ni James ang walang bisa. Sa pamamagitan ng isang nagdadalamhating sigaw ng Phoenix, ang dating malayong Phoenix ay agad na hinayla patungo sa kanya ng isang napakalaking puwersa, at hinawakan ito ni James ng leeg. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6387. Maaari ka bang magkaroon ng gayong supernatural na kapangyarihan? Ang ekspresyon ng Zenital Rock Matron ay naging isa sa hindi paniniwala. Hindi lamang ito tatlong mga powerhouse sa itaas ng 8 star na antas ng labanan sa mundo ng Ying. Paumanhin tungkol doon. Nagkibit balikat si James. Hindi ko alam ang aking sariling kasalukuyang antas ng labanan. Sa pinakadulo, ang mga pinsala sa Zvecha Dragon ay dapat pa ring gumaling, at si G.
Taotay ay marahil ay malapit sa gutom hanggang sa kamatayan ngayon. Ang Zenital ROC Matron ay nanginginig sa buong bilang kung sinaktan ng kidlat. Kaya, ito ang tunay na lakas ng napili. Kung siya ay tunay na nakakatakot, kung gayon ay talagang hinimok ko ang isang tao na hindi ko dapat. Hindi nakakagulat na si Yuka ay nanatiling walang malasakit. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ng Zenital Rock Matron ay napuno ng kawalan ng pag-asa, na ikinalulungkot ang kanyang naunang pagmamataas. Nais niya na makahanap siya ng isang butas na itago. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim. Tulad ng napili, bakit mo labis na binabaliwala ang iba? Ang aming espiritu ng hayop ay palaging nabubuhay ng magkakasuwato sa iyo. Bakit mo pinapahiya ang aking anak? Nais mong pag-usapan ang dahilan, ha? Si James sneered. Kung gayon bakit hindi mo ang dahilan kung kailan ka dumating, sa halip na pag-atake ka agad? Akala ko babalik ka sa mundo. Ako, ang Zenital Rock Matron ay biglang nawawala sa mga salita. Sabihin sa iyong ina ang ins at outs. Tiningnan ni James ang Phoenix habang hinahawakan niya ang leeg nito. Pagkatapos, nanginginig ang Phoenix habang isinalaysay nito ang mga detalye. Matapos makinig, ang mukha ng Zenital Rock Matron ay naging madilim. Iyon din ang iyong kasalanan sa unang lugar. Gusto ko lang makipaglaro sa kanya, walang pasensya na sinabi ni James. Sinabi ng magandang kapatid na huwag saktan sila ng kaunti. Hindi ko inilaan na kunin ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang iyong anak na lalaki ay may isang medyo magagalitin na pag-uugali tulad mo. Kaya, kailangan kong gumawa ng pamamaraang ito upang matupad ang gawain na ibinigay sa akin. Plano kong iangat ang kanyang sumpa pagkatapos makumplito ang gawain. Magagawa niya ang anumang nais niya noon. Siguro maaari tayong maging magkaibigan, o kahit na makuha niya ang ilan sa aking mga bagay. Sa hindi inaasahan, tumakbo siya sa bahay upang magreklamo. Gaano siya kaaya-aya? Ikaw ay isang bagay bilang isang magulang din. Handa ka nang lumaban ng hindi nagtanong. Gustong-gusto ko ang ganitong uri ng pagiging diretso. Sa pamamagitan ng isang malamig na ngiti, nagpatuloy si James, ngayon, hindi ko rin hinihiling ang iyong paghingi ng tawad o para sa iyon na lumuhad. Iyon ay magiging labis na isang pambubuli. Hayaan ang aming orihinal na pakikitungo. Dalhin mo sa akin ang 20 phoenix at 29 na tailed na mga fox. Hayaan akong makumplito ang aking gawain, sa gayon maaari kayong lahat ay makaramdam. Kung hindi man, kung ang aking magandang kapatid na babae ay nagagalit at hindi ako pinapansin, natatakot ako na haharapin ko ang iyong mga hayop na espiritu. Nararamdaman ko na ang mga hindi mabilang na mga table task ng espiritu sa kalangitan ay medyo maganda. Kapag wala na ako sa mundo ng Ying, baka matulungan din nila ako sa pagsulong ng aking paglilinang. Matapos marinig ang manipis na mga banta ni James, huminga ng malalim ang Zenital Rock Matron. Maaari mo bang ipangako na hindi saktan sila? Sige, tumango si James. Mayroon pa rin akong hostage. Kung hindi ka na bumalik sa loob ng kalahati ng isang panahon, papatayin ko siya, kasama na ang lahat ng mga hayop na espiritu dito. Ang Zenital ROC Matron ay nagbuntong hininga ng basta-basta, pagkatapos ay lumingon upang tumingin kay Yuka. Yuka, hindi ka ba nagsalita para sa hustisya? Pupunta ako. Umiling-iling si Yuka. Hindi mo ito pinayagan, kaya walang saysay para sa akin na sabihin ito ngayon. Siya ang napili, hindi ko siya makontrol. Nahaharap dito, ang Zenital ROC Matron ay nagpahid ng kanyang mga ngipin. 20 phoenixes lamang at 29 na tailed fox. Tutulungan kita na makuha mo sila. Gayunpaman, kailangan mo akong hayaang mauna. Nahaharap sa dagandong ng Zenital Rock Matron, itinaas ni James ang kanyang kamay at sa wakas ay pinakawalan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6388. Pagkatapos, kumalat ang Zenital Rock Matron at mabilis na umatras sa isang distansya. Nanay, ang Phoenix ay nagmadali na tumawag. Huwag kang mag-alala, Zyle, mabilis na sinabi ng Zenital Rock Matron. Babalik na ako sa lalong madaling panahon. Manatili kang ilagay. Panipi. Gamit nito, nagbago siya sa isang higanteng Zenital Rock na may matalim na sigaw at mabilis na lumipad patungo sa kagubatan ng Leviathan. Kasabay nito,
Ang hindi mabilang na lumulutang na mga table task ng espiritu sa kalangitan ay agad na nakolekta ni James. Manatiling ilagay. Tinapik ni James ang pisngi ng Phoenix. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos kung tumakas ka. Gamit nito, pinakawalan niya ang Phoenix. Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang tingin sa hindi mabilang na mga hayop sa paligid. Ano pa ang nakatayo sa iyo? Hinihintay mo ba akong kunin ang iyong mga table task sa espiritu? Ang hindi mabilang na mga hayop na espiritu na nakapaligid sa kanila ay agad na natakot sa kanilang mga wits, na nagkalat sa lahat ng direksyon. Ano ang isang, kaibig-ibig na bungkos? Inikat ni James ang kanyang kamay at lumitaw sa tabi ni Yuka. Medyo kapatid na babae, sa palagay mo ay naaangkop ba ang aking diskarte? Tumango si Yuka. Ikaw ay kahanga-hanga at sapat na domineering. Iyon ay tipikal na panunuya. Binigyan siya ni James ng isang hindi kanais-nais na hitsura. Nakukuha ko ito ngayon. Ang iyong tunay na hangarin ay hindi para sa akin na mahuli ang 20 phoenix at 29 na tailed fox. Ito ay upang masaktan ang Zenital ROC matron, kaya maaari mo itong gamitin bilang pagkilos upang palayain ako kay G. Tautay. Matapos marinig ang paglalantad ni James, hindi maiwasang matsyakal si Yuka. Inadvertently mo ito. Hindi ako makasalanan. Hindi, mas makasalanan ka kaysa doon, mabangis na sinabi ni James. Ginawa mo ang ikatlong tunog ng pagsubok na napakadali at nagbigay pa sa akin ng mga payo, ngunit wala itong nahihirapan. Ginawa mo akong panoorin na gumanap ka ng kaaya-aya, subalit wala akong gantimpalaan sa iyo dito, walang telepono upang livestream ang iyong pagganap. Nais mo lang akong mahawa sa iyo at masunurin na sundin ang iyong mga order. Iyon ang beauty trap. Nahaharap sa haka-haka ni James, pinalawak ni Yuka ang kanyang mga mata ng labis. Ito ba ay bilang-bilang pang-aakit sa akin? Panipi. Napangiti si James. Hindi ako maglakas loob. Ikaw ang aking nakatatanda. Sinasabi ko lang ang iyong plano. Matapos marinig ito, si Yuka ay nagbuntong hininga ng basta-basta. Tunay na nabubuhay ka sa iyong dalawang quintessential na puso sa iyong matalim na pagpapatawa, ngunit nahulaan mo ang mali. Nakatutuwa si James. Ang lipi ng espiritu ng hayop ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Zenital ROC matron. Hindi natin mapapatay o itaboy sila. Kaya, lalo silang nagiging mapagmataas at hindi tapat sa mundo ng Ying. Sa iyo, maaari kong mabawasan ang kanilang pagmamataas at gawin itong mas pinigilan, kaya hindi nila napapaloob ang napakaraming mga mapagkukunan ng aming paglilinang, paliwanag ni Yuka. Matapos marinig ang mga salita ni Yuka, biglang pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Walang kapangyarihan ng Genesis dito. Ano ang mga mapagkukunan? Hindi ba mga course ng espiritu ang mga mapagkukunan? Binaril ni Yuka si James ng isang sidilang sulyap. Alam mo ang tungkol sa paglilinang, kaya kami. Hindi mapigilan ni James ang pagsasalita ng paglilinang, interesado ako tungkol sa iyong kasalukuyang base sa paglilinang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6389. Yuka's expression ay kakaiba habang tinitingnan niya si James. Ano ang mali? Susiated na tanong ni James. Sagot ni Yuka, hindi mo pa nahahawakan ang unang pananaw ng mga mata ng Yin Yang mga mata hanggang ngayon. Si James ay tumingin sa malayo. Hindi lamang siya nabigo upang maunawaan ang unang pananaw ng mga mata ng Yin Yang mga mata. Siya ay parin ganap na clueless tungkol sa kung paano maunawaan ito. Kulang ito ng anumang mga tala sa inskripsyon o sanggunian para sa paghahambing, na ginagawang mahirap na maunawaan. Nais mo bang bigyan ako ng ilang mga tip? Nagplayfully ang tanong ni Yuka. Nakakakita ng kanyang maling ekspresyon, kinutya ni James, ang kondisyon ba ay palayain si G. Tautay. Si Tautay ay may mainit na pagkagalit, ngunit diretso siya. Si Yuka ay nagbuntong hininga ng basta-basta. Nirerespeto lamang niya ang lakas. Itinaas ni James ang kilay niya. Ayon sa iyong opinyon, nanalo lamang ako laban sa kanya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga shortcut. Nangangahulugan ba ito na hindi ako maaaring gumamit ng mga sandata? Sandali na natigilan si Yuka. Kalimutan mo ito. Inalis ni James ang kanyang kamay. Ang sinumang ang paglilinang ay hindi maiintindihan ay ituturing bilang unang pagdurusa ng Yuris 1 Zeong Rango. Tulad ng para sa kaguluhan ng Yin Yang,
Ito ay isang bagay ng kapalaran kung maiintindihan ko ito o hindi. Malalaman ko ito sa aking sarili. Gamit nito, pinakawalan niya ang form ng Don Blaze at nawala sa isang instant. May nais na sabihin si Yuka, pagkatapos ay walang hininga na walang magawa, bata siya, ngunit malaki ang kanyang pag-uugali. Tingnan natin kung gaano siya ka-intelyo. Nang muling lumitaw si James ng libu-libong mga light years na malayo sa kalangitan ng isa pang universo, agad siyang naupo sa isang posisyon ng lotus. Ang kanyang zen ay lumawak sa labas upang masubaybayan ang lahat sa paligid niya. Ang tinatawag na chaos yin yang mga mata ay tungkol lamang sa pagpapahusay ng isang zen upang masubaybayan ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang at maunawaan ang napakaraming mga larangan sa isip. Tumanggi si James na maniwala na wala siyang makukuha mula sa hangarin na ito. Sa pagpapasya na ito, si James ay nanatili sa universo na ito para sa daan-daang mga panahon. Sa kanyang zen, napansin niya ang hindi mabilang na mga laban sa pagitan ng mga nabubuhay na nilalang at ang paglilinang ng maraming mga hayop na espiritu, pati na rin ang kanilang mga laban. Mula sa una ay mali ang 9 sa 10 beses hanggang sa huli na mali sa 5 beses sa 10 beses, at sa huli ay ganap na tumpak, maaari pa niyang asahan ang supernatural na kapangyarihan na gagamitin at maunawaan ng lahat ng kanilang mga kakayahan sa hakbang-hakbang. Malalim ang kanyang pananaw. Gayunpaman, tulad ng malapit na niyang subukan ang pananaw na ito ng personal, biglang nakita ng kanyang zen ang isang higanteng hayop na espiritu na bumibilis sa kanya mula sa libu-libong mga light years ang layo. Ang higanteng hayop na ito ay kahawig ng isang crane ngunit may isang paa lamang. Ang katawan nito ay asul, napapaligiran ng nagniningas na pulang ilaw, na may mga pakpak na sumasaklaw sa daan-daang mga unibersidad. Ang katawan nito ay napuspos sa apoy, nakasisilaw at makulay. Sa paghuhusga sa bilis at momentum nito, ang lakas ng lumilipad na hayop na ito ay hindi bababasa ng Zenital ROC matron na nakipaglaban niya noon, marahil kahit na lumampas sa kanya. Nadama ang eksenang ito, agad na ginanap ni James ang form ng Don Blaze at direktang lumitaw sa harap ng hayop. Sa pamamagitan ng isang dagandong, biglang tumigil ang hayop. Agad itong nagbago mula sa hindi mabilang na apoy sa isang mataas na figure. Unti-unting isiniwalat ang tunay na hitsura nito. Ito ay isang taong nasa gitnang may edad na mukhang malakas, na may mga kilay na parang taybak, mga mata na tulad ng tigre, at isang mataas na tulay ng ilong. Ang kanyang nagpapataw na figure ay nagpalabas ng kapangyarihan. Sa sorpresa ni James, pagkatapos kumuha ng porma ng tao, ang taong ito ay hindi naglunsad ng pag-atake. Sa halip, siya ay yumuko ng magalang. Maaari ko bang tanungin kung ikaw ang napili? Tanong niya. Sumagot si James, yep, at ikaw? Ako ay Bifren. Ang nagniningas na lalaki ay ngumiti ng mahina kay James. Asawa ng Zenital Rock Matron, ama ng Zyril Phoenix, at ang Panginoon ng mga hayop na lumilipad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6390. James ay tumango ng may kabuluhan. Nandito ka ba para sa paghihiganti? Hindi ako maglakas loob. Ngumiti si Bifren. Ako ay partikular na darating upang gumawa ng mga pagbabago. Kung ito ay paghihiganti o paggawa ng mga pagbabago, hayaan mo muna ang labanan, sabi ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at agad na pumasok sa ikatlong form ng labanan ng martials. Nang makita ang pagpapataw ng momentum ni James, biglang nag-alala si Bifren. Pinili ng isa, ito, bigyan mo ito ng lahat, o magduruse ka, sabi ni James. Bigla, hinugot niya ang isang itim na tela at binulag ang kanyang sarili. Nang makita ito, si Bifren ay nababagabag. Anong uri ng taktika ito? Pag-atake sa akin, paalala muli ni James. Nag-atubiling sandali si Bifren, pagkatapos ay agad na pinalibutan ang kanyang sarili ng apoy at sisingilan kay James na may bilis ng kidlat. Tulad ng malapit na siyang hampasin ng isang malakas na palad na balot, nakita niya ng bahagya si James na tumalikod at umiwas. Bumabalik ang kanyang kamay, pagkatapos ay sinuntok muli si Bifren. Ang nakakakilabot na mga ilusyon ay naging daan-daang mga anino ng kamao. Ang kanilang mga ores ay mabigat, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Sa susunod na sandali, lumitaw si James sa likuran niya, na naghahatid ng isang welga ng siko na nagpadala kay Bifren na lumilipad. Sa pamamagitan ng isang spotter, Bifren spat out dugo.
Pinatatag niya ang kanyang sarili daan-daang light years ang layo. Magdurusa ka kung hindi mo ito bibigyan ng lahat, sigaw ng nakapiring na si James. Napili, pagkatapos ay kakailanganin kong masaktan ka, sigaw ni Bifren. Bigla, sinaksak niya ang kanyang sarili sa apoy at pinalawak ang kanyang mga kamay sa walang bisa. Ang mga clones, bulong ni James. 136 sa kanila. Sa susunod na sandali, nahati si Bifren sa 2, pagkatapos ay 4, at sa wakas, 136 na mga clone. Gayunpaman, tulad ng mga clones na ito ay malapit ng salakayin ng sabay-sabay, isinagawa ni James ang form ng Dawn Blaze at ang hakbang na Terrace Astride. Agad siyang lumipat. Boom! 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 Sa gitna ng tuloy-tuloy at matinding pagsabog, hindi mabilang na mga ilusyon na nag-flick sa paligid ni James. Ang mga clones ay kumalas sa kalagitnaan ng hangin bago sila maghampasan. Ang bilis, ang kapangyarihan, at ang tiyempo ng kanyang mga pag-atake ay nahuli si Bifren sa bantay. Sa gitna ng kumakalat na mga alon ng enerhiya, si Bifren ay muling nag-spurt ng dugo at lumipad tulad ng isang dahon. Muli na ginamit ni James ang hakbang na Terrace Astride at humakbang ng maaga sa landas ng paglipad ni Bifren. Inabot niya at agad na nagpatatag kay Bifren. Si Bifren ay tumingin ng ganap na natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Alam niya na ang kanyang lakas ay hindi malayo kahit na inihambing kay Irian mula sa mundo ng Ying. Gayunpaman, madali siyang natalo ng napili, nang hindi kahit na gumagamit ng marami sa kanyang mga supernatural na kapangyarihan. Ito ay lubos na nakakahiya. Alam ko, biglang nagsalita si James. Bukod sa Skyblaze Inferno Art na may 136 na mga clan, mayroon ka ring sumpa na sumpa, ang Mystic Flame Formation, at ang art ng Tideforge. Gayunpaman, hindi mo ito magagamit. Hindi bababa sa harap ko. Nakikinig sa mga salita ni James, lumingon si Bifren at itinuring siyang parang demonyo. Maaaring hindi alam ng aking asawa ang tungkol sa aking mga supernatural na kapangyarihan, at ikaw. Dapat kong pasalamatan ka sa pagpapahintulot sa akin na mapatunayan ang unang pananaw ng mga mata ng Chaos Yin Yang at makita sa pamamagitan ng mga base ng paglilinang at mga supernatural na kapangyarihan, sabi ni James na may isang ngiti. Kinukumpirma nito na ang aking pananaw ay nasa tamang track. Sa mga salitang ito, si Bifren ay hindi makakatulong ngunit gumuhit ng matalim na paghinga. Pinili ang isa, tawagin mo lang akong James. Nag-ambala si James. Mas gusto ko ang pangalang iyon. Ang mga pisngi ni Bifren ay twitched, mapait na nakangiti. Kaya, sinasabi mo na ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi bababa sa katumbas ng isang 8-star na antas ng labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6391. Hindi ako sigurado. Dahan-daang umiling si James. Magiging honest ako. Madali kong matatalo si Mr. Irian sa isang labanan sa kondisyon na hindi niya ilalabas ng buo ang kanyang kapangyarihan. Paano si Tao Tai? Mataman na tinitigan ni Bifren si James. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Itinaas niya ang kanyang palad at nag-conjure ng energy ball. Napatingin si Bifren sa direksyon ng energy ball. Nakita niya si Tao Tai na namimilipit sa sakit sa loob ng energy ball dahil sa kapangyarihan ng Eurus 1 Genesis Bell. Yan. Nanlaki ang mga mata ni Bifren. Hindi ko akalain na balang araw ay makikita ko si Tao Tai sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Maalab ang ugali ni Mr. Tao Tai. Napangiti si James. Hindi ito makakasama sa kanya kung magtatagal lang siya ng oras para magpalamig. Namamangha at nagtataka si Bifren kay James. Mukhang malapit na nating masaksihan ang pagsilang ng isa pang superior na magsasaka, na mula sa Ying World. Bahagya siyang yumoko kay James. Congratulations to you, chosen one. Hindi nakakagulat na nawala ang asawa ko sa iyo. Sagot ni James, well. Ikaw ay isang mas makatwirang tao kumpara sa iyong asawa. At least makakapag-usap tayong dalawa ng maayos. Ngumisi si Bifren at umiling. Napabuntong hininga siya. Ang mga babae ay maaaring maging medyo emosyonal kapag nakikitungo sa ilang mga isyo. Inispoil din niya ang tanga at walang muwang kong anak na bulok. Iyan ay isang pagmamalabas. Ngumisi si James. Truthfully, we had this misunderstanding because I was trying to tease your son. Hindi ko akalain na haantong ito sa ganitong sigalot. Sa ating mundo,
Ang kapangyarihan ng isang halimaw ay tumutukoy sa kanilang katayuan. Nakangiting sagot ni Bifren, sa halip, dapat akong magpasalamat sa iyong pagpapaalis sa aking asawa at anak. Bifren ay nagbigay ng isang mahinang kaway ng kanyang kamay at gumawa ng isang malaking kaldero, na inilagay sa nagninangas na apoy. Walang mga tabletas o elixir sa kaldero. Sa halip, ang kaldero ay naglalaman ng maraming kumukulong, asol na likido. Umalangaw-ngaw sa hangin ang masaganang amoy ng alak. Kinuha ni James ang pabango at napabulalas, wow! Napakabango! Ito ang luha ng Phoenix. Tumingin si Bifren sa kaldero. Bagamat hindi ito maihahambing sa chaos absent ng Ying World, gayunpaman ay nagbibigay ito ng saganang enerhiya. Curious na tanong ni James, paano natin ito iinuman? Itinuro ni Bifren ang direksyon ng kaldero. Sa isang iglap, humiwalay ang maliit na apoy sa ibaba at lumutang patungo sa loob ng kaldero. May dalang asol na likido ang apoy at pumasok sa nakabukang bibig ni Bifren. Lumawak ang ngiti ni James. Iyan ay isang kawili-wiling paraan ng pag-inom. Pagkatapos, itinuro niya ang kaldero at inilipat ang ilang asol na likido sa kanyang bibig gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakakapagtaka, malamig at matamis ang lasa ng tila kumukulong likido. Nabuhayan ng loob si James matapos itong inumin. Turned ang lasa ay kamangha-manghang. Lumiwanag ang mukha ni James. Hindi lang masarap ang lasa. Sumagot si Bifren, ang alak na ito ay isa sa mga bagay na kailangan para sa iyong pag-aaral ng Chaos Yin-Yang Ice. Ang mga espiritong hayop lamang ang nagtataglay ng luha ng Phoenix. Hindi ako maghahain ng alak na ito kahit na nakilala ko si Irian o ang Yin Ancestral God. Medyo nagulat si James sa narinig. Walang binanggit si Yuka tungkol sa mga kinakailangang materyales para malaman ang Chaos Yin-Yang Ice sa kanya dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6372. However, hiniling niya kay James na mahuli ang 20 Phoenix at 9 na tailed fox bawat isa. Lumitaw na sinusubukan ni Yuka na patnubayan si James sa tamang direksyon upang makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi mapigilan ni James ngunit maramdaman na alam ni Yuka ang mga kinakailangang item. Itinoon muli ni James ang kanyang tingin kay Bifren. Bifren, dapat mong gusto ang isang bagay bilang kapalit ng reg-along ito. Tama ba ako? Tumahimik si Bifren at sumabog ang pagtawa. Hindi mo maaaring isaalang-alang ang isang regalo. Mayroon akong lubos na paggalang sa iyo, ang napili. Ibinabahagi lamang namin ang inumin na ito sa isang chat. Sa kabila ng sinabi nito, ang ekspresyon ni Bifren ay iminungkahi kung hindi man. Napansin ito ni James halos agad. Si Bifren ay isa sa mga pinakaunang mga ninuno ng mga hayop na lumilipad. Ang kanyang mga kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa Irian. Karaniwan, ang isang hayop na espiritu ng kanyang tangkad ay hindi mag-abala sa pakikipag-usap o pag-inom sa isang tao. Maaaring hulaan ni James na marahil ay narito si Bifren para sa pinsala ng kanyang asawa o ang sumpa na inilagay sa kanyang anak. Gayunpaman, wala namang nabanggit si James mula nang hindi pa mapalaki ni Bifren ang paksa. Nagpasya si James na huwag magbayad ng anumang isip dito. Inatasan niya muli ang kanyang tingin sa kaldero at kumuha ng isa pang gulp ng asol na likido. Sa mga segundo, maramdaman ni James ang kanyang mga kapangyarihan ng form ng labanan sa Marcy Ice na nagiging mas malakas at mas pino. Gayun din, ang mga kapangyarihan na nakapaloob sa luha ng Phoenix ay dumaloy sa katawan ni James at naabot ang kanyang mga mata. Agad na maramdaman ni James ang kanyang paningin. Habang tinitingnan niya si Bifren, nakikita ni James ang kanyang paglilinang. Nakamit ni Bifren ang rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandeong Rango at ang pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Siya rin ay isang ninuno ng mga alamat na hayop. Si Bifren ay may apoy bilang pangunahing Jeta. Kapag nadama ni Bifren, ang kadiliman ay sisalakay sa bawat puwang ng mundo. Sa kabaligtaran, ang kalangitan ay mag-iilaw kapag siya ay masaya. Siya ay isang makapangyarihan, higit na mahusay na pagkatao na maaaring sumire sa mundo. Napangiti si Bifren nang matugunan niya ang titig ni James. Mukhang medyo nakakagulo ka at nalilito. Mayroon bang isang bagay na nakakaabala sa iyo? Oo, mahinang huminga si James. Gayunpaman, ang mga nakilala ko dito ay ayaw na magbahagi ng higit sa akin.
Kailangan ko lang hanapin ang mga sagot sa aking sarili. Ano ang nais mong malaman? Tanong ni Bifren. Tungkol ito sa iyong paglilinang. Sumagot si James, bakit may mga pangsyam na nagtatanim ng ranggo ng Iriswandale na ang mga kapangyarihan ng kapigatian na ang mga kapangyarihan ay nasa kanilang rurok dito? Wala bang isang hayop na nakarating sa yugto ng pagkonsumo? Ang yugto ng pagkumpleto. Umiling-iling si Bifren. Ang sinumang magsasaka ay nais na makamit ang mas mataas na kapangyarihan at kasanayan. Sa kasamaang palad, ang sinumang nakakamit ng yugto ng pagkumpleto, maging ang mga magsasaka sa mundo ng Ying o isang miyembro ng mga hayop na espirito, ay mapipilitang itapon. Ang mga nasa ilalim ng rurok ng pagkumpleto ng Iriswandale ranggo ng ika-9 na pagdurusa ay hindi kailangang maranasan ang mga makalangit na pagdurusa dahil hindi ito nahulog sa ilalim ng nasasakupan ng Tai Chi. Gayunpaman, ang mga nais pumasok sa ranggo na iyon ay kailangang harapin ang itaas na 3 kalamidad ni Tai Chi. Sa ngayon, wala sa Ying World's Cultivator ang sapat na matapang upang kunin ang 3 kalamidad. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ang itaas na 3 kalamidad, pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagkawasak, pagdurog ng buto, at pagkawasak ng langit na paghihirap, di ba? Panipi. Itinaas ang mga browser ni Bifren. Alam mo ang tungkol sa itaas na 3 kalamidad. Si James ay may isa pang gulp ng luha ng Phoenix. Hindi ko lamang alam ang tungkol sa itaas na 3 kalamidad, ngunit naranasan ko na rin sila. Ikaw, naranasan mo at nakaligtas sa itaas na 3 kalamidad. Stammered Bifren, hindi makapaniwala. Ang itaas na 3 kalamidad ay maaaring nakamamatay. Binigyan ng kaunting tumango si James. Panipi. Gayunpaman, may pagkakataon pa rin na malampasan ito ng isa. Sa kabutihang palad, nagkaroon ako ng pangwakas na gintong katawan. Kaya, malamang na mas handa akong harapin ang mga makalangit na pagdurusa kaysa sa mga karaniwang magsasaka. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Tinanong ni Bifren, paghahambing ng itaas na 3 kalamidad sa aming laban ngayon, na kung saan ay mas malupit at nakamamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6373. Ang itaas na 3 kalamidad ay mas malupit. Mahigpit na sinabi ni James, ang Tai Chi ay isang tuso na babae, at kinokontrol niya ang itaas na 3 kalamidad. Sa kabutihang palad, ang mga kalamidad ay nagtatapos sa loob ng isang limitasyon ng oras. Magkakaroon ka ng isang pagkakataon upang mabuhay ang mga ito kung nagtataglay ka ng mga kayamanan o mga item na makakatulong na maprotektahan ka mula sa mga pag-atake. Tumahimik si Bifren at nag-isip ng higit sa 10 mga bola ng enerhiya sa hangin. Nahihirapan si James na subukang tingnan ang lahat ng mga banal na tool at transcendent na banal na tool. Tingnan ang mga ito, napili. Mayroon bang mga item na makakatulong na ipagtanggol ang isa mula sa itaas na 3 mga pag-atake ng mga kalamidad? Ginamit ni James ang kanyang Zen upang suriin ang lahat ng mga bola ng enerhiya. Pagkatapos, umiling-iling siya. Wala sa kanila. Bifren ay medyo nabigo. Lahat sila ay disenteng banal na tool. Gayunpaman, hindi mo magagamit ang mga ito sa harap ng itaas na 3 kalamidad. Si James ay nagpabuntong hininga. Hindi masabi ni James kung anong grado ang Iriswan Genesis Bell. Gayunpaman, mayroon itong Lizia dito. Sa mga karanasan at malawak na kaalaman ni Lizia, ang kampanilya ay maaaring mahulog sa kategorya sa itaas ng mga espiritual na tool. Sa kanyang tunay na gintong katawan at ang proteksyon ng Iriswan Genesis Bell, kahit na si James ay halos namatay sa itaas na 3 kalamidad. Sa makatuwid, lumilitaw na mahirap para sa mga hayop na espiritu at mga magsasaka ng mundo na makaligtas sa mga langit na paghihirap sa kanilang kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan. Ang espiritu ni Bifren ay tumulo. Inalis niya ang kanyang mga bola ng enerhiya. Tila ang mga nilalang ng Ying World ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makamit ang yugto ng pagkumpleto o maging ang ranggo ng Declan. Nagtataka ako tungkol sa isang bagay. Itinuro ni James ang kanyang tingin kay Bifren. Karamihan sa atin sa mundo ng Ying ay pinagkadalubhasaan ang mga kapangyarihan ng form ng labanan ng martials. Teoretikal na pagsasalita, mayroon kaming isang mas mahusay na pagkakaugnay sa pagbuo ng gintong katawan. Kaya, bakit hindi magtrabaho ang iba sa paglikha ng kanilang sariling gintong katawan? Nagtataglay kami ng gintong katawan. Ipinaliwanag ni Bifren,
Ang problema ay namamalagi sa ating paglilinang. Ang mga kapangyarihan ng form ng labanan ng Marcy Ice ay hindi may kakaila mas malakas kaysa sa kapangyarihang pangkasaysayan. Gayunpaman, hindi sapat upang masiguro ang ligtas na proteksyon laban sa itaas na tatlong kalamidad. Hindi ko ito nakuha, tila nalilito si James. Ang mga matandang tao mula sa mga mundo ng Genesis ay pumasok sa ranggo ng Quasi-Declan, na katumbas ng rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Iris-Wandelm. Wala sa kanila ang kailangang dumaan sa itaas na tatlong kalamidad. Ang ilan sa kanila ay nakaranas ng malawak na pagdurusa sa langit, higit sa lahat. Bakit ang mga nilalang ng Ying World ay kailangang dumaan sa itaas na tatlong kalamidad upang maabot ang rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Iris-Wandelm? Iyon ay dahil ang mga mula sa mundo ng Genesis ay sumuko sa kanilang dignidad at isinumite sa Tai Chi. Sinusunod nila ang batas ng Tai Chi, sabi ni Bifren na may galit. Samantala, ang ating mga tao sa mundo ng Ying ay natapos sa estado na ito dahil tumanggi kaming magbunga sa kanya. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Kaya, nangangahulugan ito na ang mga nilalang ng mundo ng Ying ay maaaring mabuo ang karapat-dapat na gintong katawan ng Declan Rango ngunit pinigilan na mapabuti ang kanilang paglilinang. Sa kabilang banda, ang mga senior cultivator ng mundo ng Genesis ay naipon ng sapat na paglilinang, ngunit hindi nila mabubuo ang gintong katawan na kinakailangan para sa kanila na sumulong sa ranggo ng Declan. Tama iyon. Tumango si Bifren. Ang mga kapangyarihan ng form ng labanan ng Marcy Ice na mayroon tayo ay nagmula sa landas ng Marshals at ang aming mga laban. Panipi. Ang nakasimangot sa noo ni James ay lumalim ng mas malalim. Bakit hindi mo iwanan ang lugar na ito at maglakbay sa mga mundo ng Genesis noon? Ngumiti si Bifren. Ipinangako namin kay Tai Chi na hindi kami papasok sa mundo ng Tai Chi. Ang mga sumisira sa panuntunan ay isasagawa kaagad. Si Sir Franciscus ay maaaring malayang gumalaw sa mundo ng Tai Chi, bagaman. Pinutol siya ni James. Si Franciscus ay isa sa 8 mga Diyos ng digmaan mula sa mundo ng Ying. Gayunpaman, hindi siya kasama ng nilagdaan namin ang kontrata noon. Nagpatuloy si Bifren, ang lahat ng mga magsasaka sa loob at higit sa 7 star na kapangyarihan ng labanan, kasama na ako, ay nasa radar ng Tai Chi. Maaaring patayin tayo ni Tai Chi sa sandaling gumawa tayo ng isang hakbang sa mga mundo ng Genesis. Kahit na ang batas ng landas ay pinayagan ito. Kumusta naman si Clayton Sindward? Ang mga mata ni James ay makitid. Si Clayton ay isang Diyos na himnos. Siya ay kabilang sa mundo ng Ying o ang Yang mundo. Panipi. Nagpapatuloy si Bifren, parehong siya at si Franciscus ay mga pagbubukod, samantalang ang natitira sa atin ay nakasalalay sa kontrata. Huminga ng malalim si James. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ni Tai Chi ang lahat ng ito. Ginamit niya ang mga batas upang paghiwalayin ang mundo ng Genesis at mundo ng Ying. Ginawa nitong mas madali para sa kanya na kontrolin ang bawat lugar. Ang mga matatandang magsasaka mula sa mundo ng Genesis ay may mahusay na paglilinang. Gayunpaman, hindi nila maipasok ang ranggo ng Zalkan dahil hindi nila nakuha ang panghuli gininto ang katawan. Ang mga magsasaka sa mundo ng Ying ay maaaring linangin ang gintong katawan, ngunit nahaharap sila sa isang malaking balakid na humadlang sa kanila mula sa pag-level up. Ang diskarte na ito ay maaaring maiwasan ang sino mang makakasama sa posisyon ni Tai Chi. Sa wakas natanto ni James kung bakit maaaring kumilos si Tai Chi kahit na sa mundo ng Genesis. Matapos ang isang maikling pagpos, tiningnan ni Bifren si James. James, ikaw ang anomalya sa parehong mundo. Hindi lamang maaari kang lumipat sa mundo ng Yang, ngunit maaari mo ring ipasok ang mundo ng Ying. Dapat kang magkaroon ng mga kapangyarihan mula sa parehong mundo. Sa panghuli gininto ang katawan, magiging oras lamang ito hanggang sa makarating ka sa ranggo ng Declan. Umiling si James at umiling-iling. Gusto lang ba nila ang unang Declan Rango na magsasaka na nagmula sa mundo ng Ying? Kung ganoon ang kaso, kailangan ba nilang hilingin kay Clayton na dalhin ako rito sa pamamagitan ng pag-aangkin na makakakuha ako ng mga bagong kasanayan dito? Pinag-isipan ni James. Hindi maitatanggi ni James na ang hakbang ng Terrace Astride, form ng Dawn Blaze, at ang mga kaguluhan sa Yin Yang mga mata ay lahat ng napakahusay na kasanayan sa lagda. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alinlangan ang dahilan sa likod ng kanilang mga aksyon.
Sa kasamaang palad, hindi pa rin nalaman ni James ang mga tunay na hangarin ng Ying World Stroke kahit na matapos na manatili dito para sa 2 entrepok ngayon. Mayroon akong isa pang regalo para sa iyo. Itinaas ni Bifren ang kanyang kamay at pinagsama ang isang bola ng enerhiya. Sinuri ni James ang bola ng enerhiya kasama ang kanyang zen. Nakikita niya ang bola ng enerhiya na may hawak na malaking halaga ng pulang-pula na likido. Iyon ang siyam na tailed na dugo ng fox. Ipinaliwanag ni Bifren, ngayon na mayroon kang luha ng phoenix at ang siyam na buntot na dugo ng fox, mayroong isang huling bagay na kailangan mo. Itinaas ang mga browser ni James. Ano ito? Ang aking pangunahin. Mahinang ngumiti si Bifren. Nagulat si James. Ang iyong core. Hindi ba nangangahulugang mawawalan ka ng buhay? Ito ang alinman sa aking pangunahing o ang aking asawa na kinakailangan sa pagbuo ng Chaos Yin-Yang Ice. Nagpatuloy si Bifren, alinmang paraan, kakailanganin mo ang isa sa aming mga cores. Bilang asawa, hindi ko maaaring isakripisyo ang aking asawa sa kanyang pangunahing. Si James ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Hindi niya maaaring mahulaan na si Bifren ay narito upang mag-alok ng kanyang buhay. Bisitahin ang en.novoxo.com upang mabasa ang buong nilalaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6374. Bago si James ay maaaring magsabi ng anuman, itinaas ni Bifren ang kanyang mga kamay at itinulak ang kanyang mga palad sa direksyon ng kaldero. Ang nagliliyab na apoy ay nagpainit ng kaldero ay nagbago mula sa kulay pula hanggang lila. Ang asol na likido sa loob ay naging isang lilam ng purplish asol. Ang asol na singaw ay tumaas mula sa kaldero habang ang temperatura ng likido ay tumaas ng patuloy. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Bifren, ano ka? Sa sandaling iyon, binuksan ni Bifren ang kanyang bibig. Ang isang pangunahing kumikinang na may isang purplish gintong ilaw ay lumabas sa kanyang bibig. Ito ay kasing laki ng isang kamao. Bifren, sabik na sumigaw si James, hindi ko kailangang malaman ang kaguluhan niyang mga mata kung ito ang tanging paraan upang gawin ito. Nagmadali si James upang ihinto ang Bifren, ngunit siya ay hinimas pa atras sa pamamagitan ng isang pagsabog ng mapula-pula asol na kapangyarihan. Si James ay nakatayo sa kanyang sarili sa malayo at nag-abang ng ilang dugo. Siya ay nahuli sa gwardya ng napakalawak na puwersa. Sa pangalawa na iyon, itinapon ni Bifren ang purplish gold core sa mainit na kaldero. Hindi, sigaw ni James, Bifren, may iba pang mga paraan. Sa kasamaang palad, huli na. Natunaw ang core ni Bifren sa sandaling nahulog ito sa kumukulong likido. Ang purplish asol na likido ay naging isang mapula-pula asol na likido. Unti-unti, 7 kulay ang makikita na lumulubog sa kaldero. Bigla, ang 7 kulay na ito ay bumaril sa hangin at nabuo ang isang purplish black light beam. Isang napakalaking puwersa na kumalat sa buong kalangitan. Ang lahat ng mga ibon at hayop na malapit ay tumigil sa kanilang mga track habang naramdaman nila ang malakas na puwersa. Nag-cowered sila sa mga sanga ng puno o sa lupa, nanginginig sa takot. Sa iba pang mga universo, ang hindi mabilang na mga hayop na lumilipad na espiritu na kasama ang iba't ibang mga phoenixes at mga ibon ng Vermilion ay naapektuhan din. Ang mga hayop na espiritu na ito at iba pang mga alamat na hayop ay petrolyo. Ang kanilang mga katawan ay misteryosong nagwawasak sa hangin. Sa isang lugar na matatagpuan libo-libong mga light years ang layo, itinaas ni Yuka ang kanyang tingin at napansin ang mga hindi pangkaraniwang tanawin na ito. Huminga siya ng malalim. Ang batang lalaki na iyon ay pinamamahalaang upang mangolekta ng lahat ng mga kapangyarihan ng mabilis. Sa tabi niya, ang Zyle Phoenix ay nagsimulang humikbi. Ama, tinawagan niya ng labis at bumagsak sa kanyang tuhod. Si Yuka ay nagkaroon ng isang nakamamatay na pagsasakatuparan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Subukan na huwag mag-harbor ng anumang sama ng loob laban sa kanya. Ginawa ito ng iyong ama. Ang Zyle Phoenix ay umikot at bumagsak sa luha. Noon lang, nag-teleport si Irian patungo sa pares at huminto sa harap nila. Si Irian ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Yuka, ano ang ginawa mo sa napili? Bahagyang nagulat si Yuka. Naabot ba ng ilaw ang templo ng Zeveche?
Hindi lamang ito nakarating sa aking lugar, malamang na naabot ng ilaw ang lugar ng Grand Patriarch sa pinakamataas na lugar. Tinuro ni Irian ang kalangitan. Walang ibang paraan. Bumantong hininga si Yuka. Kinakailangan ang mga sakripisyo para sa paggawa ng isang magsasaka sa ranggo ng Declan. Iyon ang aura ni Bifren. Sithead ni Irian, hiniling mo kay James na patayin siya. Binuksan ni Yuka ang kanyang mga mata at tumingin kay Irian. Sa palagay mo ba mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang patayin si Bifren sa kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan? Si Irian ay hindi nagsalita. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga nang ibalik niya ang kanyang mga mata sa umiiyak at nakabagbag damdamin na Zyril Phoenix. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6375. Walang alam kung paano maaaring maging malupit at calculative Yuka, ngunit ginawa ni Irian. Hindi tulad ng kanyang magandang hitsura, si Yuka ay isang malamig na puso, lubos na matalino na 8-star battle power cultivator. Alam din niya ang tungkol sa pagkatao ni James. Marahil ay hindi ipinagbigay alam ni Yuka kay James ang tungkol sa bihirang at mahalagang mga materyales na kinakailangan upang malaman ang kaguluhan ng yin-yang. Sa halip, gumamit siya ng isang tuso at hindi direktang pamamaraan upang gabayan siya sa pagkamit ng kanilang layunin. Nang malaman niya na pinangunahan ni Yuka si James sa kagubatan ng Leviathan, si Irian ay nakakakuha ng isang pakiramdam na may pakiramdam na si Yuka ay nasa isang bagay. Inisip ni Irian na si Yuka ay higit na magtuturo kay James na pumatay ng ilang mga hayop na espiritu. Pagkatapos, dapat masugatan si James bago at si Zenital Rock Matron, na dumating na naghahanap kay James upang maghayganti para sa kanilang mga tao. Sa kapangyarihan at katayuan ng Ying World, malulutas nila ang halos anumang isyu sa mga hayop na espiritu. Nakakagulat, si Yuka ay tila nagplano para maalis ni James si Bifren. Ito ay isang masamang paglipat sa bawat kahulugan. Malalim na inhaled si Irian at sinabi sa isang malupit na tinig, paano mo ito magagawa sa mga hayop na espiritu kapag nakatulong sila sa mundo ng Ying? Hindi ko ito ginawa. Umiling-iling si Yuka. Maaari mong makita ito sa iyong sarili. Ang mundo ng Ying ay hindi malaki, pagkatapos ng lahat. Nais ni Irian na kontrahin ang kanyang mga salita, ngunit nawawala siya sa sasabihin. Magtatapos lamang ito sa isang mapait na pag-aaway kung siya ay magpapatuloy. Bukod dito, ang plano ni Yuka ay maaaring isang malupit na kinalabasan para sa mga hayop na espiritu. Gayunpaman, ito ay magsisilbing malaking tulong para sa napiling isa at sa mundo ng Ying. Samantala, ang Diyos na ninuno ng Yin na si Hador Delms, ay nakaupo ng tahimik sa loob ng isang nakatagong santuaryo. Ang santuaryo ay matatagpuan sa pinakamataas na punto ng mundo ng Ying. Ang mga mata ni Hador ay lumipad buksan ang instant ng isang purplish black light na kumalat sa buong kalangitan. Nabigla siya nang suriin niya ang ilaw sa kanyang zen. Si Bifren ay namamatay. Sa tabi niya, si Dark Thea, na nakaupo kasama ang kanyang mga mata ay nakasara agad. Ibig mong sabihin ang hari ng mga hayop ng espiritu, na ang mga kapangyarihan ay naaayon sa tatlong pinakadakilang 8-star na mga magsasaka ng kapangyarihan ng labanan. Ang ilaw ay nagmula sa aura ng core ni Bifren. Bumantong hininga si Hador. Maaari ba niyang ituro ang kanyang zen patungo sa kaharian sa ibaba at nalaman kung ano ang nangyari halos agad? Si Bifren ay lubos na matalino. Sa pamamagitan nito, ang mundo ng Ying at ang napili ay magpakailanman ay may utang sa kanya. Isang malalim na nakasimangot na nag-browse ng Dark Thea, halos imposible na patayin si Bifren. Maliban kung pinili niya. Tama iyon. Si Hador ay sumulyap sa kanya. Itinaas ni Dark Thea ang kanyang mga browser. Sinasabi mo na pinatay niya si Bifren. Ibinagsak ni Hador ang kanyang tingin. Si Bifren ay banal at malakas. Kahit na hindi nila pinamamahalaan upang maging magkaibigan kaagad, gayunpaman ay masusumpungan ni James na makipag-usap kay Bifren. At kahit sa kamatayan, maaalala ng kanyang mga tao kung paano sinakripisyo ni Bifren ang kanyang sarili para sa higit na kabutihan. Si Dark Thea ay tumahimik nang marinig ang mga salitang iyon. Sa kabilang banda, bumagsak si Bifren bago ang purplish black light beam habang siya ay pinatuyo ng enerhiya. Siya ay lumitaw na may edad na malaki habang ang kanyang buhok ay naging kulay abo. Ngumiti si Bifren kay James. Bakit wala kaming chat habang may oras pa ako?
Ito marahil ang una at ang huling oras na magkikita tayo. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na puso, isinagawa ni James ang form ng Dawn Blaze at muling napakita sa kabilang panig ng purplish-black light sa tapat ng Bifren. Dahan-dahan siyang nagpalagay ng isang nakaupo na posisyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6376. Kaya kayo ay nakakita sa unang panahon, nakikita ko na ikaw ay isang matapat at mapagmahal na tao. Panipi. Nanatiling tahimik si James. Ikaw at ako ay mga estranghero lamang. Hindi kami nagdadala ng anumang mga sama ng loob o masamang damdamin para sa ibang tao. Nagpatuloy si Bifren, maaaring kakaiba para sa akin na gawin ito nang magkita lang kami sandali. Gayunpaman, wala akong ibang mga pagpipilian. Hindi ako napipilitang gawin ito dahil sa iyo. Ito ay simpleng kapalaran ko na kailangan kong matugunan ang aking pagtatapos dito. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Sino ang nagpasya tungkol dito? Bakit ka dapat sumuko sa iyong buhay tulad nito? Karamihan sa oras, ang kapalaran ng isang tao ay itinakda sa bato. Bumantong hininga si Bifren. Sa una, naisip kong mababago ko ang aking kapalaran. Gayunpaman, kapag narinig ko ang tungkol sa iyo na nakaligtas sa itaas na 3 kalamidad ng Tai Chi, alam kong hindi ko na maiiwasan ang aking kapalaran. Ang mukha ni James ay nag-scrunch. Hindi. Umiling-iling si Bifren. Mayroon lamang akong isang paliwanag. Nais kong tumulong sa iyong mga pagsisikap na maalis ang lahat ng kawalang katarungan na nangyayari sa aming mga mundo. Nababaluktot si James. Ang hayop na espiritu sa harap niya ay naglakbay ng libo-libong mga magaan na taon dito upang isakripisyo lamang ang kanyang sarili. Si James ay hindi pa nakatagpo ng isang bagay tulad nito mula nang sinimulan niya ang kanyang paglalakbay ng paglilinang. Bukod dito, ang Bifren ay nagtataglay ng mahusay na mga kapangyarihan at napakahusay na kasanayan sa lagda. Maaaring talunin si James kung ang dalawa sa kanila ay nakikibahagi sa isang buong labanan. Si Bifren ay may bawat dahilan na hindi mag-alok ng kanyang pangunahing. Sa makatuwid, nadama ni James na labis na nagkasalungat na nanunood ng Bifren na gumawa ng matinding desisyon. Nakilala ang hindi mabilang na mga nilalang, kabilang ang mga tao. Tumingin si Bifren sa malayo. Karamihan sa kanila ay makasarili at sakam. Sa kabaligtaran, tila nanatiling hindi nagbabago sa kabila ng lahat ng iyong naranasan. Gayun din, parang handa kang sumuko sa mahusay na mga pagkakataon upang mapagbuti ang iyong paglilinang sa anumang sandali. Nakukuha ko ang impresyon na ikaw ay napakakalmado at bukas na pag-iisip. Itinoon muli ni Bifren ang kanyang tingin kay James. Nais kong malaman kung ano ang eksaktong nakatulong sa iyo na makarating dito. Ito ang aking asawa. Nagkibit balikat si James. Maaari mo akong tawanan. Gayunpaman, napunta ako sa malayo dahil sa aking asawa. Panipi. Sandali na natigilan si Bifren. Pagkatapos, itinapon niya ang kanyang ulo at tumawa ng buong puso. Napangiti si James. Dapat mong isipin na hindi ako nag-aalinlangan. Hindi. Sa katunayan, sa palagay ko mayroon kang pinakakahangahangang ambisyon. Tinuro siya ni Bifren. Hindi mo nilalayo na makamit ang ranggo ng Declan o pumasok sa mga ranggo ng mga landas. Ikaw ang pangunahing halimbawa ng isang mahusay na magsasaka na walang personal na pagnanais. Gayunman, ginagawa ko. Ang aking asawa ang aking pagnanasa. Bumantong hininga si James. Hindi yun itinuturing na hindi wasto sa proseso ng aming paglilinang. Ngumisi si Bifren. Bukod, ito ay eksaktong dahil napili mo na bilang iyong layunin na natatanggap mo ang napakaraming kapalaran at mga pagkakataon. Tumahimik si Bifren at tinanong, narinig mo ba ang inskripsyon ng Declan? Tumango si James. Ang mga kulay abo na ulap at libo-libong mga kampanilya na nagchimang. Sa itaas ng kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan ng Marcy Ice. Ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Der Nature, at ang Declan Mahayana, binulong ni Bifren ang pangalawang bahagi ng inskripsyon. Tiningnan niya si James na aprubahan. Nagtataglay ka ng panghuli gininto ang katawan at ang Nirvana Golden Bones. Nakamit mo rin ang pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Ang kampanilya na ginagamit mo upang ibagsak ang tao tay ay tila ang Years 1 Genesis Bell. Dapat kang lumikha ng malakas na pagchimang ng kampanilya.
Mayroon ka lamang sa Quasar pangalawang katawan at ang Dernature na iwan. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong napakalapit sa pag-abot sa Declan Mahayana. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag kita ng isang anomalya ng Yin at Yang worlds. Itinakda ni James ang kanyang tingin kay Bifren. Bifren, ito ba ang dahilan kung bakit mo sinakripisyo ang iyong sarili upang matulungan ako? Iyon ang isa sa mga kadahilanan. Masasabi mong ginagawa ko ito para sa higit na kabutihan. Bifren beamed. Gayunpaman, mayroon akong mga dahilan para gawin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6377. James ay nagkaroon ng isang nakakagulat na pagtingin sa kanyang mukha. Kami, ang mga hayop na espiritu, ay inaapi ng pamamahala ni Tai Chi. Nagalit si Bifren nang maalala niya ang mga alaalang iyon. Pinayagan lamang niya ang mga regular na nilalang na malaman at ipalagay ang anyo ng tao. Ang mga nilalang na iyon ay binigyan din ng pantay na karapatan upang sanayin para sa kanilang paglilinang. Gayunpaman, ang mga hayop na espiritu ay tinanggihan ang karapatang ipalagay ang anyo ng tao. Itinuring din niya kaming maging mga mapagkukunan ng paglilinang. Si Tai Chi ay hindi isang tao, upang magsimula. Nabuo siya mula sa isang itim na isda at isang puting isda na nagtagumpay sa kanilang pagsasanay. Paano niya ito magagawa sa amin? Isinasaalang-alang ang kanyang pinagmulan. Pinakawalan ni Bifren ang isang malalim na buntong hininga. Sa mundo ng Tai Chi, ang iba pang mga magsasaka ay manghuli sa amin para sa aming mga course. Kapag kumuha sila ng pangunahing, ang hayop na espiritu ay mawawala magpakailanman. Hindi rin tayo magkakaroon ng pagkakataon na muling ipanganak muli. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata, nangyayari rin ito sa mga monsters. Iba ito para sa mga monsters. Umiling-iling si Bifren. Sa kabilang banda, kahit gaano pa sila itinuturing na mga hayop na espiritu, hindi pa rin nila kami papayagan na gawin iyon. Si James ay may isang nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata. Pinayagan ng Tai Chi ang mga monsters na ipalagay ang anyo ng tao ngunit hindi ang mga hayop na espiritu. Nag-iingat siya sa amin. Sinabi ni Bifren, alam niya na ang mga hayop na espiritu ay umiiral kahit na bago pa mabuo ang aming mga mundo. Ang aming mga talento at base ng paglilinang ay natural na mas mahusay kumpara sa iba pang mga nilalang. Maaaring hindi niya makontrol sa sandaling pinagkadalubhasaan natin kung paano ipalagay ang anyo ng tao. Itinaas ang mga browser ni James. Nag-aalala siya na ang mga magsasaka ng ranggo ng Declan ay maaaring ipanganak mula sa iyong uri. Iyon ay maaaring magbanta sa kanyang posisyon. Tama iyon. Tumango si Bifren. Noong nakaraan, dalawa sa pinakamalakas na mga magsasaka ng ranggo ng Declan ay nagpasya na iwanan ang mundo ng Tai Chi. Ang isyong ito ay nagdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng Tai Chi at ng mga gobernador ng Yin at Yang. Sa huli, sumang-ayon ang gobernador ng Yang na sundin ang Tai Chi, samantalang ang gobernador ng Yin ay pinilit na muling makarinag. Ang isang maliit na nakasimangot na Christ na noo ni James. Nangangahulugan ito na ang pagtatalo sa pagitan ni Tai Chi at ng gobernador ng Yin ay nagsimula noon. Oo, tumango si Bifren. Nag-aalala lang si Tai Chi nang walang dahilan. Simula noon, siniguro ni Tai Chi na may kontrol siya sa mundo ng Tai Chi. Nais niyang pigilan ang kapanganakan ng mga bagong magsasaka sa ranggo ng Declan. Panipi. Pagkatapos, nagbuntong hininga si Bifren. Nagbago na ngayon. Sa iyo bilang anomalya sa parehong mundo, ang Tai Chi ay dapat na talagang nagtrabaho tungkol dito. Kasabay nito, nakikita ko ang bagong pag-asa para sa angkan ng espiritu ng hayop sa iyo. Ang mga browser ni James ay nag-tweet. Bifren, sinasabi mo, kahit na nagkikita kami sa kauna-unahang pagkakataon, sinakripisyo ko ang aking buhay upang matulungan ka. Sumagot si Bifren, inaasahan ko na ang napili ay maaaring ibagsak ang Tai Chi at baguhin ang mga patakaran. Inaasahan kong maaari kang humingi ng hustisya para sa mga hayop na espiritu. Nanatiling tahimik si James. Humingi ng tawad si Bifren. Siyempre, may isa akong pabor na tanungin. Inaasahan kong makakatulong ka sa pagbabantay sa aking pamilya pagkatapos ng aking pagdaan. Magpapahinga ako sa kapayapaan alam na nasa ilalim ng iyong proteksyon. Tumingin siya kay James. Hindi mo kailangang makaramdam ng masama tungkol dito.
Ito ay isang pakikitungo na iminumungkahi ko. Ginawa ko ang aking bahagi, at naniniwala ako na sasang-ayon ka sa pakikitungo. Paano kung hindi ako? Tinitigan ni James si Befriend na may matinding tingin. Sa palagay ko ay mamamatay ako ng walang kabuluhan. Befriend chuckled. Gayunpaman, alam kong hindi mo susubukan na saktan ang mga hayop na espirito pagkatapos ng pangyayaring ito. Gayun din, hindi mo nahahayaan ang iba na lumakad sa amin. Lahat ito dahil ikaw ay isang matuwid na tao. Kung hindi, hindi ka makaramdam ng paumanhin at sinubukan kong pigilan ako kanina. Sa halip, tatayo ka lang doon at panoorin akong sakripisyo ang aking sarili. Panipi. Humanga si James sa kung paano masigasig at matalinong si Befriend. Napabuntong hininga siya at sinabing, hindi ko nakuha ang pagkakataon na sabihin sa iyo ito ng mas maaga dahil mabilis mo itong ginawa. Sa totoo lang, maaaring hindi imposibleng malampasan ang itaas na 3 kalamidad ng Tai Chi. Oh, nanlaki ang mga mata ni Befriend. Nakahanap ka ba ng isang paraan upang magawa iyon? Mayroon akong lupain ng 4 lot. Nagpatuloy si James, ayon sa pusta na ginawa ko sa Tai Chi, kung nanalo ako, mawawalan ng karapatan si Tai Chi na pamahalaan ang lugar na iyon. Hindi na magkakaroon ng anumang mga pagdurusa sa langit na nangyayari sa lupain ng 4 lot mula sa puntong iyon pasulong. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6378. Gawin ito ngayon, G. Befriend. Mahigpit na sinabi ni James, ibalik ang iyong core. Kahit na ang core ay maaaring masira at maaari kang mawalan ng bahagi ng iyong mga kapangyarihan, sapat pa rin upang mapanatili kang buhay. Dalhan mo kayong lahat sa lupain ng 4 lot, kung saan ang batas ng Tai Chi ay hindi na nasa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kasaganaan ng iba't ibang mga energies sa puwang na iyon, magiging madali para sa iyo na makamit ang ranggo ng Declan doon. Habang tumahimik si Befriend, mabilis na itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-channel ng isang sinag ng itim at puting ilaw. Itinulak ng ilaw ni James ang purplish black light beam patungo sa Befriend. Sa isang flash, ang Befriend ay nagliliwanag ng isang napakalaking dami ng enerhiya, na nagpapadala ng purplish black energy pabalik sa kaldero. G. Befriend. Sabik na sumigaw si James, ikaw. Mas naramdaman kong mas matiyak ako ngayon, nag-ambala si Befriend. Mainit siyang ngumiti, James, ikaw ang aming pag-asa. Sa lahat, ang mundo ng Ying at ang mga hayop na espiritu ay sumailalim sa kahihiyan at hindi patas na paggamot. Kailangan namin mong baguhin ito. Huwag kang masama sa akin na gawin ito. Pinili ko ang landas na ito sa aking sarili. Hindi ko ito ginawa upang matulungan ka lamang. Ginagawa ko ito upang matulungan ang mga hayop na espiritu na pagtagumpayan ang kakilakilabot na kapalaran na ito upang magkaroon din sila ng mas mahusay na buhay. Si Befriend ay nagsasaayos ng isang bola ng enerhiya at inilipat ito kay James. Ito ang Zyrtec Pearl, ang pinakamahalagang item na pag-aari ng pinakamataas na pinuno ng mga hayop na espiritu. Ang lahat ng mga hayop ay isusumit sa nagdadala ng Zyrtec Pearl sa naramdaman ang aura nito. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Panipi. Itinuro ni Befriend si James at ipinadala ang Zyrtec Pearl sa kanyang katawan. G. Befriend, napagpasyahan kong dalhin ka at ang mga hayop na espiritu sa lupain ng 4 lot. Sigaw ni James. Hindi pinansin ni Befriend ang pagsigaw ni James at pinagsama ang kanyang mga palad. Sa isang instant, ang purplish black light beam sa pagitan nila ay nakadirekta kay James. Habang naligo ang purplish black light sa kanya, natagpuan ni James na hindi siya makagalaw ng kalamnan dahil sa isang mahiwagang puwersa. Wala siyang magagawa kahit na ang purplish black energy ay nasisipsip sa kanyang panghuli gintong katawan. Ang enerhiya na iyon ay tumulo sa katawan ni James at naglakbay sa kanyang mga mata. Ang kanyang madilim na mag-aaral ay nagsimulang mag-iilaw ng misteryoso na may maraming mga kulay. Sa kabilang banda, ibinaba ni Befriend ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang paghinga ng bahagya. Sinabi niya, lumabas ka na ngayon. Sa di kalayuan, isang flash ng purplish gold light shot sa pamamagitan ng hangin at huminto sa tabi ni Befriend. Ang Zenital ROC Matron ay lumabas mula sa ilaw sa susunod na instant. Sumulyap siya sa direksyon ni James. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin kay Befriend, na ang buhok ay naging kulay abo.
Ang mga luha ay brimmed sa kanyang mga mata habang napansin ng Zenital Rock Matron kung paano dahan-daang kumukupas ang form ni Bifren. Huwag kang umiyak, maibiging ngumiti si Bifren. Ito lamang ang aking kapalaran. Gayun din, kailangan kong gawin ito bilang pinuno ng mga hayop na espiritu. Pinigilan kanya, naging pangako pa siya. Ang Zenital Rock Matron ay humihikbi, masasabi ko na hindi siya nagsisinungaling. Alam niya ang isang paraan upang mabago ang iyong kapalaran. Hindi mababago ng mga mortal ang isang bagay na paunang natukoy, mahinahon na sinabi ni Bifren, inaasahan ko lang na ang susunod na pinuno ng mga hayop na espiritu ay hindi kailangang harapin ang parehong kapalaran sa akin. Masyado kang matigas ang ulo. Ang Zenital Rock Matron ay nag-snap, may isa pang paraan. Bakit ka? Bago siya makatapos, itinaas ni Bifren ang kanyang kamay at maglagay ng isang tunog na hindi tinatagusan ng tunog sa paligid nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6379. Makinig sa akin. Nagsimula si Bifren sa isang malambot na tinig, hindi ko ito ginawa sa salpok. Ito ay para sa iyo, sa aming mga anak, at lahat ng mga hayop na espiritu. Si James ay isang mapagkakatiwalaang tao. Iyon ang dahilan kung bakit handa akong isuko ang aking buhay kapalit ng kanyang proteksyon sa ating uri. Nagtalo ang Zenital Rock Matron, kung papasok tayo sa lupain ng Forlat, maaari pa rin nating, hindi ito simple. Kami ay inilaan upang maging iba pang mga mapagkukunan ng pagsasanay ng mga magsasaka. Pinutol siya ni Bifren. Sa palagay mo ba ay mababago natin ang ating kapalaran kung matutunan lamang natin kung paano ipalagay ang porma ng tao at makaramdam ng emosyon ng tao? Si James ay isang mabait na tao. Handa siyang sumuko sa pag-aaral ng kaguluhan ng YINYANG upang mailigtas ang ating buhay. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay sasang-ayon ang lahat ng mga magsasaka sa mundo ng Ying World? Hindi mo dapat kalimutan, ang napili din ang kanilang huling pag-asa. Kung hindi ito gagawin ni James, darating para sa atin si Yuka. Kahit na pinamamahalaang natin ang pag-atake ni Yuka, maaari ba nating hawakan laban sa yin na ninuno na Diyos, ang pag-atake ni Hador? Ang Zenital Rock Matron ay huminga ng malalim na paghinga. Kaya, napapahamak tayo para sa kamatayan kahit papaano. Walang pagtulong dito. Umiling-iling si Bifren. Pagkatapos lamang ay maaari niyang ipaglaban ang mundo ng Ying. Sa kasamaang palad, ang Chaos Yin Yang Ice ay isa sa mga pangunahing kasanayan na kinakailangan upang maabot ang rurok ng form ng labanan sa Marcy Ice. Kung sumuko si James upang mailigtas tayo, hindi na niya makamit ang kanyang layunin. Wala rin siyang pagpipilian. Mahinang bamantong hininga si Bifren. Kahit na hindi ko maiiwasan ang kamatayan, pipiliin ko pa rin kung paano mamatay at kung sino ang dapat gumawa ng sakripisyo. Inabot niya at pinunasan ang luha mula sa pisngi ng Zenital Rock Matron. Inalok ko ang aking pangunahing upang matulungan ang napili. Sa kanyang pakiramdam ng katwiran, sisiguraduhin ni James na ang mga hayop na hayop at ang aming pamilya ay hindi nahaharapin ang pang-aapi. Ito ang pinakamahusay na paraan. Maaari nating protektahan ang lahat sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang tao. Ang ekspresyon ni Bifren ay tumigas sa sandaling iyon. Alalahanin ang aking mga salita. Huwag magalit kay James. Sa halip, dapat mo siyang tulungan na mapupuksa ang lahat ng mga bias at hindi patas na mga patakaran. Lantaran, si James ay nagsusumikap din sa pagkamit ng layuning iyon. Nakilala mo siya sa kauna-unahang pagkakataon ngayon, gayunpaman pinagkakatiwalaan mo siya ng marami. Tanong ng Zenital Rock Matron. Kilala ko siya ng sapat sa maikling oras na iyon. Bifren chuckled. Hindi siya eksaktong naglalayong makamit ang ranggo ng Declan. Sa halip, nakarating dito si James ngayon dahil sa kanyang asawa. Ipinakita niya sa amin ang grit at pagtitiyaga na hindi madaling mailalarawan ng mga salita lamang. Bifren ay sumimangot ng bahagya. Ang taong nag-aalala ako ay ang aming anak. Maaari siyang maging matigas ang ulo, at naglalaro ka ng isang malaking bahagi sa paggawa sa kanya ng ganoong paraan. Kailangan mong makipag-usap sa kanya at tulungan siyang maunawaan. Hindi ko siya kailangan na maging susunod na imperial na Panginoon ng mga hayop na espiritu. Inaasahan ko lang na hindi niya makita ang napili bilang kanyang kaaway. Sa puntong iyon, ang figure ni Bifren ay halos nawawala. Tila mawawala siya sa anumang sandali.
Ang Zenital Rock Matron ay maaaring makaramdam ng pagdurugo ng kanyang puso habang tinitingnan niya si Bifren. Naintindihan niya ngayon na ang kanyang asawa ay gumagamit ng pinakamatalino at pinakawastong paraan upang mapanatili ang dignidad ng mga hayop na espiritu. Inaalok ni Bifren ang kanyang buhay kapalit ng isang pagkakataon na baguhin ang kanilang mga fate. Pagkatapos lamang, binawi ni Bifren ang pagbuo ng tunog. Inatasan niya ang kanyang tingin kay James, na nabasurahan pa rin sa purplish black light. Palm, James, ito ang naging pinakadakilang pribilehiyo kung makilala ka. Wala na akong panghihinayang. Dumidisahan si James, G. Bifren. Ang katawan ni Bifren ay kumalas sa sandaling iyon. Ang mga sirang fragment ay dahan-daang lumayo sa hangin. Sa sandaling nangyari ito, pinakawalan ng Zenital Rock Matron ang isang malungkot na pag-iyak at lumuhad siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,400. Coincidentally, natapos ni James na sumisipsip ng mga ilaw na purplish black. Siya ay nag-teleport at muling lumitaw sa lugar kung saan tumayo si Bifren ng mas maaga. Pagkatapos, mabilis na pinakawalan ni James ang isang itim at puting enerhiya na umaabot sa kalangitan. Ang enerhiya ay nahuli ang lahat ng mga fragment ng katawan ni Bifren na tinanggal ng hangin. Pagkatapos lamang, hindi mabilang na purplish gold sparks ang lumitaw sa hangin. Ang mga sparks na iyon ay nagsimulang lumipad ng mabilis sa iba't ibang direksyon. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Agad niyang isinagawa ang form ng Dawnblaze at ang hakbang na Terrace Astride upang makibalita hanggang sa purplish gintong sparks. Sa kasamaang palad, ang mga sparks ay tila naglalakbay sa mas mabilis na bilis kaysa sa inaasahan ni James. Mabilis siyang gumawa ng 6 na hakbang, huminto sa oras at kilusan ng sparks. Pagkatapos, nakolekta ni James ang lahat ng mga purplish gintong sparks sa pamamagitan ng pagsasagawa ng form ng Dawnblaze. Ang Zenital Rock Matron ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha habang pinapanood niya si James na lumipat sa kalangitan para sa mga sparks. Nang sa huli ay tapos na si James at muling napakita sa harap niya, ang Zenital ROC Matron ay huminga ng mahina at bumaba sa isang tuhod. Ano ang ginagawa mo? Arched ang mga browser ni James. Pagbati sa Panginoon ng Imperial. Magalang ang sinabi ng Zenital Rock Matron, nais kong ipahiwatig ang aking Panginoon na itago ang lahat ng mga hayop na espiritu sa iyo. Matapos ang isang maikling pagpos, naalala ni James kung paano inilagay ni Bifren ang Zyrtec Pearl sa kanyang katawan. Magaan siyang kumalas sa kanyang kamay at pinakawalan ang Zyrtec Pearl mula sa kanyang katawan. Ang perlas ay lumala sa hangin at naglabas ng isang nagninangas na pulang enerhiya, na umaabot sa nakapalibot na lugar. Ang enerhiya ay naglakbay patungo sa lahat ng mga hayop na espiritu, na petrolyo, at hinayla ito sa perlas. Matapos ang bawat hayop ay inilipat sa Zyrtec Pearl, ang Zenital Rock Matron ay yumuko kay James. Pagkatapos, nakarating siya sa kanyang mga paa. Si James ay nagpabuntong hininga. Hindi mo kailangang gawin iyon. Gayon din, tungkol kay G. Bifren. Ito ay isang kapalaran lamang na dapat nating tanggapin. Ang Zenital Rock Matron ay nagambala sa kanya, inaasahan niya na makakatulong ka sa amin na baguhin ang aming kapalaran. Upang matulungan kaming humantong sa isang mas mahusay na hinaharap, kung saan masisiyahan tayo sa pantay na karapatan para sa ating paglilinang. Tumahimik si James at tumingin sa ibaba. Binuksan niya ang kanyang palad at inihayag ang mga sparks na pinamamahalaang niya upang magtipon. Susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ang pangwakas na kagustuhan ni G. Bifren. Ang Zenital Rock Matron ay nadama na tiniyak nang marinig ang kanyang mga salita. Noon lang, sina Yuka at Zyril Phoenix ay nag-teleport sa kanila. Si Irian ay makikita kasunod ng malapit sa likod ng pares. Nang tumigil ang tatlo sa malapit kay James, ang huli ay hindi nag-abala sa pag-alok ng pagbati. Sa halip, naayos ni James si Yuka na may isang gaze. Nilinis ni Irian ang kanyang lalamunan ng awkward at sinabing, dapat mong gawin kung ano ang dapat mo ngayon na ang mga bagay ay naging ganito. Huwag talunin ang iyong sarili para sa desisyon ni Bifren. Hindi siya pinansin ni James. Ang kanyang tingin ay nahulog sa Zyril Phoenix sa susunod. Sumama ka sa akin. Ako, Panginoon ko. Ang Zenital Rock Matron ay nagsimulang biglang, maaari mo ba akong pahintulutan na makipag-usap muna sa aking anak? Ito ba ay, sigurado?
Tumango si James. Itinaas ng Zenital Rock Matron ang kanyang kamay. Siya at ang Zyril Phoenix ay nawala mula sa kanilang mga spot agad. Umakyat si Irian kay James at sinabi sa isang mababang tinig, sa oras na ito, hindi talaga kasangkot si Yuka. Bago siya makatapos, ang ilaw ng quasar ay sumabog sa mga mata ni James. Pagkatapos, isinagawa ni James ang form ng Dawn Blaze at sumugod patungo kay Yuka. Mabilis na lumipat si James na kahit si Yuka ay nabigo na yumigtad ang kanyang pag-atake. Nagpunta si James ng suntok sa balikat ni Yuka at pinadalhan siya ng hangin. Mabilis na tumawag si Irian, "Napili, hindi mo maaaring." Tumalikod si James at nakatuon ang kanyang tingin kay Irian. Ang mga makukulay na ilaw na nagniningning sa kanyang mga mata ay huminto kay Irian sa kanyang mga track. Si Irian ay nasa isang estado ng pagkabigla. Nararamdaman niya ang kanyang kaluluwa na sinubukan at suriin. Gayunpaman, wala siyang magawa upang mapigilan ito. Hindi niya inaasahan na maipakita ni James ang antas ng kapangyarihan na ito bagaman siya ay pinagkadalubhasaan lamang ang kaguluhan ng yinyang mga mata. Maya-maya pa, tinalikuran ni James ang kanyang tingin at sumakay sa isang nakaupo na posisyon. Napansin ni Irian na maaari niyang ilipat sa wakas. Lumakad ulit siya kay James. "Hindi ako kasangkot dito. Naniniwala ka sa akin ngayon, di ba?" Hindi pa siya pinansin ni James. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa kaguluhan ng mga mata, ang bagong kasanayan na kinuha niya. Dahil sinakripisyo ni Befren ang kanyang sarili upang tulungan si James na malaman ang kasanayan, naisip ni James na ang partikular na kasanayan na ito ay labis na mahalaga. Gayun din, ang Chaos Yin-Yang Eyes ay kadalasang kumpleto matapos na hinihigop ni James ang purplish-black energy ngayon lamang. Nagawa ni James na malaman ang halos lahat tungkol kay Irian nang suriin niya ang kaluluwa ni Irian kanina. Naabot ni Irian ang rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango at ang pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Bilang Zavecha Dragon, si Irian ay nagmamay-ari ng marangal na dugo at iba't ibang mga talento. Lahat sa lahat, si Irian ay higit sa 8 star na kapangyarihan ng labanan. Bukod dito, pinagkadalubhasaan ni Irian ang 36 na nakamamatay at mapanirang mga kasanayan sa lagda. Matapos malaman ang impormasyong ito, napagtanto ni James na hindi siya tatayo laban kay Irian sa isang buong labanan. Sa kanilang nakaraang labanan, marahil ay ginamit lamang ni Irian ang 30% ng kanyang buong kapangyarihan. Gayunpaman, pinamamahalaang ni James na maaaring malaman ng isa ang tungkol sa paglilinang, pag-iisip, pinagmulan, at mga kasanayan sa lagda na kanilang pinagkadalubhasaan sa loob lamang ng 4 na segundo sa pamamagitan ng paggamit ng mga mata ng Chaos Yin-Yang. Kung hindi ito para kay Befren, hindi madaling ma-master ni James ang kaguluhan ng Yin-Yang mga mata. Sa makatuwid, nagpasya si James na parangalan ang kanyang mga salita at bantayan ang pamilya ni Befren tulad ng hiniling ni Befren. Kaugnay nito, nais ni James na malaman kung anong bahagi ang nilalaro ni Yuka sa kakilakilabot na insidente na ito. Kalaunan, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Nakikita niya ang pacing na paulit-ulit na si Irian ay sabik na sa harap niya. Tumakas siya. Tanong ni James, "Ibig mong sabihin Yuka?" Tiningnan ni Irian si James, "Sa totoo lang, ginawa niya ang lahat upang matulungan ka." "Hindi ko gusto ito." Umiling-iling si James. "Kahit na ginagawa niya ito para sa akin." Kaya, tinitigan ni Irian si James na may matinding titig. "Hindi mo maaaring planuhin na patayin si Yuka upang maghayganti kay Befren."